Invincible Divine Sword Chapter 1971 hanggang 1980. Bilang isa sa apat na dakilang Diyos ng medisina ng Ancestor Continent, natural na mayroong mansyon si Lei Zihao sa Medicine Master City. Kaya, pagkaalis ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kasama, pumunta sila sa mansyon ni Lei Zihao. Ang mansyon ni Lei Zihao ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Medicine Master City. Ito ay napakalaki at maluho. Gayunpaman, maraming taon na siyang hindi nakakapunta sa mansyon na ito. Matapos makapasok sa mansyon, pumili si Yang Xiaotian ng isang palasyo, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at ginamit ang Chaos Yuanlong Divine Fire upang lumunin ang Dao Holy Flame. Ang Chaos Yuanlong Divine Fire ay nilamon ng maayos ang Dao Holy Flame. Wala pang isang araw, nilamon nito ang lahat ng Dao Holy Flames na nakuha nito, pinagsama ang mga ito, at matagumpay na ginawa ang mga ito sa Chaos Yuanlong Holy Flame. Sa puntong ito, si Yang Xiaotian ay mayroong 5 Chaos Holy Flames. Dahil ang 200 milyong taong gulang na banal na gamot at ang 300 milyong taong gulang na banal na gamot ay hindi magagamit para sa pagbebenta hanggang 3 araw pagkatapos, siya ay nagpatuloy sa pagsasanay ng 3 Pure Ones Holy Art at isang grupo ng mga banal na katawan sa palasyo. Ngayon, ang kanyang 3 Pure Ones Sacred Art ay nalinang sa sukdulan ng 13 antas. Dapat ay makalusot siya sa 14 na antas sa susunod na 2 araw. Pagkatapos, matutulungan niya ang Destroyer Demon na paalisan ang 3 Soul Needle at hayaan ang Destroyer Demon na ganap na mabawi ang kanyang lakas. Siyempre, pagkatapos niyang malagpasan ang 14 na antas, maaari din niyang pangasiwaan ang 3 purong sagradong relihiyon. Nang siyang Xiaotian ay nagsasanay ng 3 Pure Ones Sacred Art at isang grupo ng mga banal na katawan, ang kanyang pagpasok sa hanay ng mga tableta ay nagdulot ng kaguluhan sa Pharmacist General City. Lahat ng puwersa ay tinatalakay ang 6 na Holy King Shadows ni Yang Xiaotian ng Holy King Peel, ang 30 antas na Beginning Dragon Holy Body ni Yang Xiaotian at ang 10,000 Great Golden Lotus. Si Yang Xiaotian ba ito ay miyembro ng pamilya Yang? Nagulat si Feng Jifan at nagtanong sa mansyon ng pamilya Feng sa Pharmacist General City. Natatakot ako na totoo ito, kung hindi, sa status ng Thunder God of Medicine, imposibleng magtrabaho para sa kanya. Hulaan ng isa pang ninuno ng pamilyang Feng. Nag-isip si Feng Zhonyu at sinabing, ano ang sinabi ng aking ama? Iniulat na namin ang usapin ng Peel Array sa Padre de Pamilya, ngunit hindi pa sumasagot ang Padre de Pamilya. Medyo napahiya si Feng Jifan nang sabihin niya ito. Bago ang pagbebenta ng 200 milyong taong gulang na banal na gamot at ang 300 milyong taong gulang na banal na gamot, gaya ng inaasahan ni Yang Xiaotian, ang kanyang Sanqing Shengju ay umabot sa 14 na antas. Sa sandaling makapasok ang Sanqing Shengju ni Yang Xiaotian sa 14 na antas, pinatalsik niya ang 3 Soul Needle para kay Mie Tianmingmo. Nang maalis ang 3 karayom ng kaluluwa ni Mie Tianmingmo, nakaramdam si Mie Tianmingmo ng hindi pa nagagawang kaginhawahan at wala ng anumang kakulangan sa ginhawa. Tuwang-tuwa siyang yumuko kay Yang Xiaotian, salamat, Panginoon. Tinulungan ni Yang Xiaotian si Mie Tianmingmo na tumayo at ngumiti, dapat. Nang gabing iyon, lahat ay nagsindi ng apoy sa likod bahay ng mansyon, nag-ihaw ng karne at uminom, at ipinagdiwang ang ganap na paggaling ni Mie Tianmingmo mula sa kanyang mga pinsala. Walang nangyari noong gabing iyon. Kinabukasan, nang ang batch ng 200 milyong taong gulang na banal na gamot at ang 300 milyong taong gulang na banal na gamot ay handa ng ibenta, si Yang Xiaotian at ang iba pa ay pumunta sa pangunahing bulwagan ng Pharmacist Hall. Pagdating nila, puno na ng tao ang hall. Ang lahat ay orihinal na tahimik, naghihintay para sa banal na gamot na magsimulang magbenta, ngunit ang pagdating ni Yang Xiaotian ay nagpagulo sa tahimik na bulwagan. Malinaw na hindi inaasahan ni Feng Zhonyu at Wu Heilang na darating si Yang Xiaotian, at labis silang nagulat nang makita siya. Dumating si Yang Xiaotian, malinaw naman para sa batch ng 200 milyong taong gulang na banal na gamot at 300 milyong taong gulang na banal na gamot. Young Master Yang. Maraming mga sect master sa bulwagan ang nagkusa na yumuko kay Yang Xiaotian. Sumigaw pa ang ilang alagad ng sekta, hello, Senior Yang. Nang marinig ng mga disipulong iyon ng sekta na tinatawag siyang Senior Yang, nakaramdam si Yang Xiaotian na medyo hindi pamilyar. Tila ito ang unang pagkakataon na iginagalang siya bilang isang nakatatanda mula nang umakyat siya sa Holy Realm. Maraming pharmacist sa Pharmacist Hall ang yumuko din kay Lei Zihao. Nang makitang lahat ng pharmacist ay sumaludo sa kanya, ngunit hindi ang Golden Armor Kilin, Netherfish at iba pa, nakaramdam ng hindi komportable si Lei Zihao. Lahat gumawa ng paraan. Si Yang Xiaotian at ang iba pa ay pumunta sa harapan ng bulwagan. Sa oras na ito, medyo nahihiya ang pamilya Feng na makitang muli si Yang Xiaotian. Si Feng Jifan, ang ninuno ng pamilyang Feng, ay hindi man lang nang ahas na tingnan si Yang Xiaotian. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas ng bulwagan ng parmasyutiko ang 10-200 milyong taong gulang na mga banal na gamot at ang 300 milyong taong gulang na divine na gamot para sa pagbebenta. Hindi ko alam kung dahil ito kina Yang Xiaotian at Lei Zihao, ngunit si Luo Tian, ang pinuno ng bulwagan ng parmasyutiko, ang personal na namuno sa pagbebenta ng banal na gamot. Gaya ng orihinal na hula ni Yang Xiaotian at ng iba pa, ang panimulang presyo ng Divine Medicine na ibinebenta sa pagkakataong ito ay 4 na bilyon, at lahat ay malayang magbid, at ang pinakamataas na bidder ang nanalo. Ang 4 na bilyon ay hindi kayang bayaran ng mga ordinaryong sekta at pamilya,
kaya walang gaanong bid, at hindi nagtagal, itinaas ang presyo sa 4.5 bilyon. Pagkatapos ng 4.5 bilyon, karaniwang sina Feng Jianyu at Wu Heilang ang nagbibid. Nang mag-alok si Wu Heilang at ang mga master ng 3 Pure 1 Sec ng 4 na bilyon, biglang sumigaw si Yang Xiaotian, 5 bilyon. Lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may pagtataka. Saglit na tumahimik ang eksena. Nag-aalok si Yang Master Yang ng 5 bilyon, mayroon bang maaaring mag-alok ng mas mataas na presyo? Nang makitang tumahimik ang lahat, hindi maiwasan ni Luo Tian na sumulyap sa eksena at sinabi. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Kinagat ni Feng Jianyu ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Yang Xiaotian, Young Master Yang, ang mahiwagang gamot na ito ay kailangan din para sa aming pamilyang Feng, kaya kailangan naming ipagpatuloy ang pagbid. Siyempre, hindi namin sinasadyang tina-target si Yang Xiaotian. Nagulat ang lahat nang makitang si Feng Jianyu, ang pinakamatandang babae ng pamilya Feng, ay kailangang magpaliwanag ng personal kay Yang Xiaotian tungkol sa pagbili ng magic na gamot. Walang pakialam na tumanggo si Yang Xiaotian. Nakita ni Feng Jianyu na tumanggo si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbid, ngunit hindi niya tinaasan ang presyo ng 100 milyon ng sabay-sabay, ngunit ng 10 milyon. Susunod, nagbid sina Yang Xiaotian, Feng Jianyu, at Wu Heilang. Pagkatapos ng ilang beses, ang presyo ay itinaas sa 5.5 bilyon. Nang makitang itinaas ni Yang Xiaotian ang presyo sa 5.5 bilyon, umiling sina Wu Jianyu at Wu Heilang at umatras sa bidding. Sa wakas, ang batch na ito ng magic medicine ay binili ni Yang Xiaotian sa halagang 5.5 bilyon. Personal na ibinigay ni Luo Tian ang batch ng magic medicine na ito kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay magiliw na inanyayahan sina Yang Xiaotian, Lei Zihao at iba pa na maupo sa kanyang mansyon, at sinabing mayroon siyang dapat pag-usapan kay Yang Xiaotian. Nakatingin sa sabik na mga mata ni Luo Tian, tumanggo si Yang Xiaotian, at curious din siya kung ano ang gustong pag-usapan ni Luo Tian sa kanya. Nang makitang tumanggo si Yang Xiaotian, tuwang-tuwa si Luo Tian, Young Master Yang, Brother Lei, please. Gumawa siya ng gesture of invitation. Pagkatapos, sinundan ni Yang Xiaotian at ng iba pa si Luo Tian sa kanyang mansyon. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Luo Tian ay nang dumating si Yang Xiaotian at ang iba pa sa kanyang mansyon, nauna si Yang Xiaotian sa kalsada, ngunit hindi sumusunod si Lei Zihao sa kanyang likuran. Si Lei Zihao talaga ang huling sumunod. Nang mapansin ang detalyeng ito, labis na naghinala si Luo Tian sa mga pagkakakilanlan ni na Yu Mengyu at Mi Tianmengmo. Young Master Yang, Kuya Lei, lahat, mangyaring maupo. Pagdating sa kanyang mansyon, pinaupo ni Luo Tian si Yang Xiaotian at ang iba pa. Ngunit pagkatapos na maupo si Yang Xiaotian, nakita niyang walang nang ahas na maupo kasama si Lei Zihao at iba pa. Singers, upo din kayo. Sinabi ni Yang Xiaotian kina Yu Mengyu, Lei Zihao at iba pa. Sina Yu Mengyu, Lei Zihao at iba pa ay tumugon ng magalang at umupo. Nang makita si Lei Zihao at ang iba pa na gumagalang kay Yang Xiaotian at hindi matapang na tumawid sa linya, nagulat si Luo Tian. Noong una, inakala niya na si Lei Zihao ay tiyak na sasambahin ni Yang Xiaotian tulad ng isang Buddha pagkatapos niyang sumali sa Yang Xiaotian, ngunit ngayon ay tila hindi na ito ang kaso. Senior Luo, hindi ko alam kung iniimbitahan mo kami, di ba? Tanong ni Yang Xiaotian. Dahan-daang lumapit si Luo Tian at nag-alinlangan, at sinabing, natagpuan ko ang sinaunang Han Yuan. Walang hanggan Han Yuan, Lei Zihao, bulalas ni Jin Jiekilan. Ang isdang multo, ang pamatay ng makalangit na mahika ay nabigla rin. Ang sinaunang Han Yuan ay kilala bilang ang pinakamisteryosong lugar ng mga ninuno at ang lugar kung saan naroon ang huling kaalaman. Ayon sa sinaunang Han Yuan, ito ay nabuo sa panahon ng pagbubukas, ngunit ang mga taong liyaw-liyaw lamang ang makakahanap ng sinaunang Han Yuan. Gayunpaman, kahit na mahanap mo ang sinaunang Han Yuan, walang sino man ang maaaring pumasok sa sinaunang Han Yuan. Dahil may pinakamataas na tagapag-alaga sa pasukan ng sinaunang Han Yuan, napakahirap na pumasok sa malaking hanay. Gumalaw si Yang Xiaotian, bagamat walang sino man ang makakapasok sa sinaunang Han Yuan, mayroong hindi mabilang na mga sanggol sa sinaunang Han Yuan, at ang gamot ay nasa lahat ng dako. Mayroong 300 milyong taon ng medisina at maaaring magkaroon pa ng 400 milyong taon ng medisina. Bagaman natagpuan ko ang sinaunang Han Yuan, hindi ako makakapasok sa sinaunang Han Yuan. Napaungol si Luo Tian, ayon sa aking maraming taon ng pagsasaliksik, kailangang lutisin ang universal na hanay na ito. 10 sinaunang Taoismo. Biglang si Yang Xiaotian, hindi nakakagulat na mahanap ni Luo Tian ang kanyang sarili. Gusto kong makipagsanib puwersa kay Yang Gangzi, Brother Lei at ilan para masira ang pasukan ng sinaunang Han Yuan. Kung makapasok tayo sa sinaunang Han Yuan, naghahanap tayo ng mga kayamanan na may mga pagkakataon. Sabi ni Luo Tian. Gayunpaman, upang basagin ang walang pigil na hanay na ito, hindi lamang ang unang 10 walang hanggang isip, kundi pati na rin ang walang hanggang sagradong katawan ng 30 timbang. Maraming taon na akong naghahanap, at hindi ko pa rin mahanap ang walang hanggang henyo na yun-ayon. Sinabi ito ni Luo Tian, nakasimangot ang kanyang mukha. Nawasak ang mahika ng langit, ang mga dugong demonyong matandang halimaw ay ngumiti sa isa't isa. Nang makita ni Luo Tian ang reaksyon ng lahat, kakaiba ang kanyang puso.
Nagkataon, ang ating banal na Panginoon ay may walang hanggang sagradong katawan. Natigilan si Luo Tian, at pagkatapos ay nagulat na tumingin kay Yang Xiaotian, si Yang Gongzi ay may walang hanggang sagradong katawan. Tumango si Yang Xiaotian at ngumiti, at pagkatapos ay hinimok ang walang hanggang Eukaristiya. Biglang, ang mga ilog ng mga taon ay lumundag, ang walang hanggang liwanag ng 29 na taon ay lumaki, at ang Diyos ng oras sa likuran niya ay nakatayo sa mundo. Nagulat si Luo Tian at masayang ngumiti, hindi ko inaasahan na si Yang Gongzi ay may walang hanggang sagradong katawan. Kahit na ang walang hanggang sagradong katawan ni Yang Xiaotian ay 29 lamang, nakikita niya na malapit na ito sa 30. Para sa panahon ng Peke, ang walang hanggang sagradong katawan ni Yang Xiaotian ay maaaring mabilis na makalusot sa 30 timbang. Okay, kung gayon, hindi na natin kailangang maghanap ng isang henyo na may walang hanggang sagradong mga katawan. Tumawa si Luo Tian, si Yang Gongzi ay hindi lamang may dragon na banal na katawan, ang makalangit na Eukaristiya, kundi pati na rin isang walang hanggang sagradong katawan. Talagang may talino ito, saan? Ito ang kanyang taos-pusong kamangha-mangha at paghanga. Siyempre, alam niya kung gaano kahirap magtanim ng anumang uri ng sagradong katawan laban sa langit. Ngunit nagsanay si Yang Xiaotian ng 3 uri. Narinig ng ilang tao na sumisira sa demon ang mga salita at ngumiti. Kasunod nito, sina Yang Xiaotian at Luo Tian ay sumang-ayon at iba pang walang hanggang mga sagradong katawan na lampasan ng 30 bigat, at pagkatapos ay umalis sa tirahan ni Luo Tian kasama ang ilang tao na pumatay kay Tianming. Tiningnan ni Luo Tian si Yang Xiaotian, ilang tao ang umalis, hanggang sa mawala siya sa dulo ng kalye. Pagkatapos umalis ni Yang Xiaotian sa mansyon ni Luo Tian, hindi na siya bumalik sa mansyon ni Lei Zihao. Siya ay nagnanais na lunukan ang magic medicine cultivation sa oras na ito sa Tibetan Hall ng Pharmacist's Hall, habang nagsasanay ng makalangit na gradong banal na paraan sa koleksyon ng Pharmacist Palace. Siyempre, ang pagbubukas ng makalangit na antas na banal na daan ng Pharmacist's Hall ay mababasa ng sinuman. Gayunpaman, mayroong Lei Zihao, at ang mga tao sa Pharmacist's Hall ay tiyak na hindi nang ahas na huminto. Si Lei Zihao ay hindi lamang ang pangalawa sa 4 na pangunahing Diyos ng parmasya sa mga ninuno, ngunit mayroon ding pinakamataas na kapangyarihan sa Pharmacist's Hall. Sa koleksyon ng Pharmacist's Hall, mayroong isang lihim na silid. Humingi si Yang Xiaotian ng isang lihim na silid, at unang nilamon ang 200 milyong taon ng magic medicine para magsanay. Kasabay nito, hiniling niya sa 2 Diyos na isagawa ang bukas na klase ng mga sagradong lihim sa templo ng aklat. Nagpractice si Yang Xiaotian sa palasyo ng pharmacist, at mabilis na natuto si Luo Tian. Nang marinig niya ang ulat ng kanyang mga nasasakupan, humiram si Yang Xiaotian ng 20 makalangit na antas ng mga banal na lihim mula sa Tibetan Hall araw-araw, at pagkatapos ay bumalik sa susunod na araw. Ang paghiram ng 20 antas na sagradong naka-schedule na cheat araw-araw, ibabalik sa susunod na araw, at pagkatapos ay humiram muli, ito ba ay araw-araw? Nag-aalinlangan na tanong ni Luo Tian. Oo, ang master ng main hall. Dahil dito ay naguluhan si Luo Tian. Dahil gusto niyang Xiaotian na linangin ang makalangit na antas na banal na daan, bakit siya babalik sa susunod na araw? Ano ang silbi ng pagdaan sa kabayo at pagmamasid? Sige, bababa muna tayo. Sinabi ni Luo Tian sa lahat. At si Yang Xiaotian, ang henyo ng 30th Dragon Mules ng 30 Starting Dragon, at ang 30th Heavenly Eucharist, ay nakakuha ng atensyon ng malalakas na partido. Walang pagkakamali, 611, isang libro, isang libro. Nang malaman ng lahat na si Yang Xiaotian ay gumagamit ng 20 gradong sagradong mga lihim araw-araw sa aklat ng Pharmacist's Hall, at pagkatapos ay bumalik kinabukasan, at pagkatapos ay humiram ng 20, lahat ay nataranta. Naguguluhan sina Feng Jianyu, Wu Haileng at iba pa. Lumipas ang oras. Lumipas ang ilang taon. Sa sikretong silid ng Pharmacist's Hall, hindi lamang nilinaw ni Yang Xiaotian ang 10 milyong taon ng magic medicine at ang 300 milyong taon ng magic medicine, kundi pati na rin ang higit sa 5,000 open heaven level na sagradong mga landas sa book hall ng Pharmacist's General Hall. Pagkatapos ng lahat ng pagsasanay. Sa puntong ito, mayroon siyang higit sa 76,000 uri ng bukas na antas ng mga banal na paraan. Mayroong higit sa 3,000 mga uri, at maaari itong lumampas sa 100,000 mga uri. 100,000 ang limitasyon na isinasaalang-alang sa mundo. Pagkatapos ng pagsasanay sa hall ng Pharmacist Palace, hindi na muling nanatili si Yang Xiaotian at umalis sa Pharmacist Hall. Sa panahon ng pagsasanay na ito, hindi lamang siya nakapasok sa unang bahagi ng ika-9 na antas ng banal na banal, ngunit nilinang din niya ang eternal na katawan ng santo sa ika-30 antas. Sa makatuwid, binalak niyang pumunta sa Eternal Cold Abyss kasama si Luo Tian. Ngayon ay mayroon pa ring higit sa 10 taon bago ang 10,000 demonyong banal na kanan. Kung makapasok siya sa Eternal Cold Abyss at makakahanap ng higit pang 300 milyong taong gulang na mga banal na gamot, maaari pa siyang mapabuti bago ang 10,000 Demons Holy Canon. Pinag-aaralan ni Luo Tian ang mga diskarte sa pagdadalisay ng gamot na ipinakita ni Yang Xiaotian sa Peel Square. Nang dumating si Yang Xiaotian at sinabi na ang Eternal Saint Body ay nakalusot sa ika-30 antas, nagulat siya at pagkatapos ay nagulat.
Okay, young Master Yang, maghanda na tayo at aalis na tayo bukas. Ano sa tingin mo? Tuwang-tuwang sabi ni Luo Tian. Okay, tumango si Yang Xiaotian at sumang-ayon kay Luo Tian sa oras ng pag-alis. Bumalik siya sa mansyon at hiniling kay Lei Zihao, Yin Yang Ghost Master at 6 na iba pa na maghanda. Kinabukasan, sumakay sina Yang Xiaotian at Luo Tian ng isang spaceship patungo sa Eternal Cold Abyss. Nang makita ni Luo Tian na ang spaceship na kinuha ni Yang Xiaotian ay Dragon Knight, talagang nagulat siya. Nang makitang si Long Jia iyon, lalo siyang naghinala sa pagkakakilanlan ni Yang Xiaotian. Ang Eternal Cold Abyss ay napakalayo, sa pinakadulo hilaga ng Ancestor Continent, na masasabing dulo ng Ancestor Continent. Kahit na nasa super spaceship silang dalawa, inabot sila ng halos 20 araw bago makarating sa Eternal Cold Abyss. Young Master Yang, iyon ang pasukan sa Eternal Cold Abyss. Itinuro ni Luo Tian ang napakalamig na mundo sa unahan at sinabi. Doon, umikot ang itim na malamig na hangin, umuungol ang hangin, at may mahinang itim na kulog na kumikislap. Ang gininto ang maskara ni Yang Xiaotian ay tumaas, nabasag ang itim na malamig na hangin, at lumipad sa buong mundo. Binomba ng Black Tianlei si Yang Xiaotian, at nagulat siya ng isang gintong maskara. Tiningnan ni Luo Tian ang gintong maskara kay Yang Xiaotian. Ilang Yin at Yang Ghost Teacher din ang nag-stretch ng defense at sumunod kay Yang Xiaotian. Nagtagpo si Luo Tian, at mabilis na sumunod, Yang Gangzi, ang pasukan ng sinaunang Han Yuan ay nakatago sa kawalan. Sa halos libu-libong milya sa harap, kailangan niyang gumamit ng malakas na puwersa ng apoy upang maipakita ito. Tumango si Yang Xiaotian, dumaan sa matinding itim na sipon, at lumipad patungong Luo Tian. Ito ay sobrang nagyelo, sobrang lamig, ngunit si Yang Xiaotian ay malakas na ngayon, kahit na hindi niya hinihimok ang kaguluhan, hindi siya natatakot sa lamig na ito. Hindi nagtagal, lahat ay dumating sa pasukan ng sinaunang Han Yuan. Ipinatawag ni Yang Xiaotian ang magulong Yuanlong na apoy na katatapos lamang mag-evolve. Ang Chaos Yuanlong Fire ang pinakamahinang kapangyarihan sa kanyang 5 kaguluhan. Sa kaguluhan at dragon na sulo ni Yang Xiaotian, ang lahat ng itim na malamig na hangin na napapaligiran ng nakapalibot na lugar ay nasunog, at ang langit at ang lupa ay mainit bilang tagsibol. Kagulo, nagulat si Luo Tian at ang kanyang mga disipulo. Si Yang Xiaotian ay may makalangit na real, at nakontrol pa niya ang kaguluhan. Sa ilalim ng pag-aapoy ng kaguluhan, ang pasukan sa sinaunang Han Yuan, na orihinal na nakatago sa kawalan. Ang walang hanggang lamig ay hindi malaki, ilang metro lamang, at ang malamig na hangin ay lumiligid. Ang lamig mula sa pasukan ng Han Yuan ay naging kulay ube. At sa lilang malamig, may pulang kulog. Gayunpaman, nang ang lahat ay papalapit na sa pasukan, ang pasukan ay umaalon, at isang malaking hanay ang lumitaw, na humaharang sa lahat pabalik. Lumalakas ang kapangyarihan ng langit. Pinagmasdan ni Yang Xiaotian ang malaking hanay na ito. Ang malaking array na ito ay isang dual-line array na may pinaghalong dark at cold power. Tumingin siya sa mga mata. Ang mata ay isang madilim na bato na naglalarawan ng mga rune. Upang himukin ang madilim na bato ng mata, ang nakalipas na 10 sinaunang landas ay dapat gamitin upang himukin ang 30 walang hanggang sagradong katawan. Upang masira ang entrance array sa lalong madaling panahon, humakbang si Luo Tian at ipinaliwanag ang kanyang karanasan sa pananaliksik sa mga nakaraang taon kay Yang Xiaotian. Tulad ng pag-uusap ni Luo Tian tungkol sa kanyang karanasan sa pagsasaliksik, biglang hinimok ni Yang Xiaotian ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng unang sinaunang puso, tanging ang kapangyarihan ng puso ni Xuanming. Sa simula, sa unang pagkakataon na buhayin niya ang mga monumental na nilalang sa unang pagkakataon na lumilipad siya sa Emperor Fei Yang. Habang hinihimok ng puso ni Xuanming, biglang, isang walang kamatayang walang katapusan, ang walang hanggang kapangyarihan ng mga taon ay lumaganap. Ang ika-9 ng walang hanggan, misteryosong toxin. Nakita ni Luo Tian ang puso ni Yang Xiaotian, talagang ang unang 10 puso ng sinaunang panahon, at hindi mapigilan ng kanyang mga mata na lumiwanag ang kanyang mga mata. Agad na hinimok ni Yang Xiaotian ang 30 walang hanggang Eukaristiya. Sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at kapangyarihan ng 30 walang hanggang etika, ikanaway niya ang kanyang mga kamay, nag-condense ng rune, at tinamaan ang kanyang mga mata. Biglang nagningning ang mga mata. Nang makita ito ni Luo Tian, hindi na niya hinayaan na tumugon ang mata nito. Ngayon, si Yang Xiaotian ay nag-condense na lang ng unang rune para gawin itong eye response. Ginawa ni Yang Xiaotian ang batas, patuloy na pinaikli ang mga rune ng mga taon, at pagkatapos ay pumasok sa mga mata. Sa ilalim ng patuloy na pagsasama-sama ng mga rune, ang paningin ay nagiging mas maliwanag at mas maliwanag. Ang malaking array space sa paligid ng mata ay naiilaw. Kapag ang array ay ganap na puno ng malaking array, ang malaking array na ito ay maaaring masira. Habang lumiliwanag ang liwanag ng malaking hanay, biglang may hindi mabilang na mga itim na spot na lumilitaw sa dikalayuan. Ang mga itim na butik na ito ay mga itim na nakakalaso na insekto tulad ng mga kuliglig. Ito ay isang itim na puso. Nakita ito ni Luo Tian, nagbago ang kanyang mukha. Black-hearted poison, isang lason na naninirahan sa napakalamig na lugar. Malinaw, ang kapangyarihan ni Yang Xiaotian sa pag-arte sa mata ay nabigla sa mga itim na pusong ito. Nang makitang itim at lason ang ilang tao na sumisira sa demonyo, sila ay marangal din.
Dapat mong malaman na ang itim na pusong ito ay hindi lamang nakakalason, ngunit napakabilis din, lubhang depensiba, at lubhang matyaga. Puputulan man ito sa katawan, maaari pa rin itong umatake at mabuhay. At kung ito ay nahawahan ng malamig at nakakalasong sipon, napakahirap itaboy. Ang malamig at nakakalason na sipon ang pinakamahirap na sipon sa mundo. Bilasan mo, nagsanib puwersa ang lahat para ipagtanggol. Agad na uminom ang aswang na isda, pagkatapos magsalita, ang mga kuko ay binaril bigla, ang mga kuko ay nabasag ang hangin, at ang kapangyarihan ng pagkawasak ay sumabog sa itim na pusong nakakalason. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ang kapangyarihan ng isdang multo ay magbobomba ng napakalaking bitek na parang tubig. Gayunpaman, napakaraming lason sa itim na puso. Sa lalong madaling panahon, ang malalaking bitek ay muling binubuo ng iba pang lason sa itim na puso. Ang Destroyed Demon, Blood Demon Old Monster, Yin Yang Ghost Master, Jin Jie Kirin, Lei Zihao ay sabay ding bumaril. Bagamat hindi natupad ng lahat ang lakas nito, ang kapangyarihan ng pagkawasak ay natakot kay Luo Tian at sa kanyang mga disipulo. Sa ilalim ng kapangyarihan ng pagsira sa makalangit na demonyo at sa kakilakilabot na kapangyarihan ng dugong demonyo, ang lason ng itim na puso ay napunit ng sunod-sunod, at ang lakas ng ilang tao ay halos tumagos sa langit at lupa, at sa dulo ng langit. Ang kakilakilabot na mga alon ng hangin ay nanginginig ng mahabang panahon. Ilang Luo Tian ang huminga. Sa oras na ito, nalaman niyang maraming tao sa paligid ni Yang Xiaotian ang naging pinakamahinang kapangyarihan ni Lei Zihao. Sino si Yang Xiaotian? Napakaraming higanteng higanti sa paligid niya. Baril. Uminom ang aswang na isda at muling binaril. Nagising si Luo Tian sa gulat, at siya at ang ilan sa kanyang mga disipulo ay sumugod din sa pag-atake. Sa ilalim ng kapangyarihan ni Netherfish at Mia Tian Mingmo, medyo naapektuhan ang bilis ng daan-daang milyong mga makamandag na alupihan na may itim na puso. Gayunpaman, ang mga itim na pusong nakaalasong alupihan ay patuloy na umaalon na parang tubig. Hindi hihigit sa isang kapat ng isang oras, sila ay nasa harap ng lahat. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Yang Xiaotian na mapabilis. Patuloy niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, nag-iwan ng bakas ng mga after images sa hangin, at nakita ang mga ron na lumulutang na parang mga snowflake. Nakatulala pa rin si Luo Tian habang nakatingin sa mga ron na patuloy na lumulutang palabas na parang mga snowflake. Matapos magsanib sa array ay ang rune condensed ni Yang Xiaotian na parang tide, sa wakas ay napuno ng liwanag ng array ay ang lahat ng espasyo ng array, at ang buong array ay pumutok sa makinang na liwanag. Pumasok kayong lahat. Nang makitang malapit na ang itim na pusong makamandag na alupihan, ibinuka ni Yang Xiaotian ang kanyang bibig, at pagkatapos ay bumasag sa hangin kasama ang lahat at sumilip sa pasukan ng Eternal Cold Abyss. Pagkapasok, iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay at muling isinara ang hanay. Sa sandaling isara ang hanay ng pasukan, daan-daang milyong mga makamandag na alupihan ang dumating at binomba ang hanay na parang tubig. Nagpatuloy ang Dagendong. Gayunpaman, kahit gaano pa karami ang mga makamandag na alupihan na may itim na puso, hindi nila masira ang hanay at patuloy na nalilibyugan ng lakas ng hanay. Matapos dumaan si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa isang madilim na channel sa kalawakan, pumunta sila sa kalangitan sa itaas ng isang kulay abo na mundo. Sa madilim na mundong ito, ang malamig na hangin ay nanunuot, at ang malamig na hangin ay mas malakas pa kaysa sa malamig na hangin sa labas. Ang lupa ay walang buhay, lahat ng kulay abo itim na tuyong lupa, at walang luntiang nakita. Sinasabi na ang sinaunang Hanyuan na sanggol ay nasa lahat ng dako, ngunit ang sinaunang Hanyuan ay hindi mapagpanggap sa aking harapan, at walang damo. Parang baby. Nataranta ang lahat. Si Luo Tian ay medyo napahiya sa pagdududa. Kanina, sinabi niya kay Yang Xiaotian na ang sinaunang Hanyuan na ito ay talagang isang kayamanan. Kung hindi niya mahanap si Chongbao, hindi ito makapagsalita. Senior Luo Tian, hiwalay na tayo, hinahanap natin ang kayamanan. Pagkatapos ng paghinto, hinarap ni Yang Xiaotian si Luo Tian daw. Sina Luo Tian at Yang Xiaotian ay dating napagkasunduan na pumasok sa sinaunang Hanyuan, at bawat isa ay may pagkakataon. Okay, Yang Gangzi, Kuya Lei, at ikaw, maghihiwalay muna tayo, at hanapin ang kayamanan. Niyakap ni Luo Tian si Yang Xiaotian ng ilang tao, sa oras na iyon, pagkatapos ay magtipon dito. Matapos sumang-ayon kay Yang Xiaotian, lumipad si Luo Tian patimog kasama ang ilang mga disipulo. Pagkaalis ni Luo Tian, tumingin si Yang Xiaotian sa paligid, at pagkatapos ay lumipad pahilaga kasama ang lahat. Sa hilaga, mas malakas ang lamig. Mas malakas ang hangin. Ngunit nararamdaman ni Yang Xiaotian na ang mga pinakadelikadong lugar, mas maraming sanggol. Bagamat malakas ang malamig na hangin, nakaharang ito ng gintong maskara ni Dingay. Ganap na sinuportahan ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng kaguluhan Yuanlong Apoy. Binalot ng Chaos Yuanlong ang katawan ni Yang Xiaotian sa loob ng 4 na linggo, na nagdagdag ng maraming liwanag sa madilim na mundo. Gayunpaman, sa mahabang panahon, walang iba maliban sa madilim na malamig at kulay abong itim na lupain. Mas tahimik, mas tahimik. Mag-ingat ka. Hinarap ni Yang Xiaotian ang lahat. Ang kanyang unang puso, induction, ay hindi kilala sa kanyang harapan.
Para itong maitim na hayop sa harap ng lumulunok na higanti, naghihintay sa pagpasok ng lahat. Sa katunayan, hindi lamang si Yang Xiaotian ang may ganitong pakiramdam, ang mga isdang multo, at ang mga taong gininto ang kirin ay may ganitong pakiramdam. Sinakihan ni Yang Xiaotian ang golden armor na kirin, habang ginagamit ang unang Eternal Heart Induction, at itinutulak ang kapangyarihan ng 30 Eternal Eucharistia. Dahil ang pasukan ng sinaunang Hanyuan ay may mahabang panahon, sa loob ng sinaunang Hanyuan, marahil mayroon ding mga taon, at ang kapangyarihan ng 30-30 mabigat na walang hanggang sagradong katawan ay maaaring matagpuan. Ngunit pagkatapos ng kalahating araw na paglipad, lahat ay wala pa ring nahanap. Sa puntong ito, sa pagbabalik tanaw, ang daan ay tuluyang nilamon ng dilim. Madilim ang paligid at sobrang lamig. Inilabas lang ni Yang Xiaotian ang Dragon Knight at sumakay sa spacecraft kasama ang lahat, gamit ang Holy Pulse ng Shangpin Avenue para imaneho ang spacecraft. Ang Dragon Knight ay patuloy na mabilis na lumipad sa kadiliman. Nang lumipad pasulong ang Longzhia, biglang lumipat ang isip ni Yang Xiaotian sa kalawakan. May sitwasyon. Nakaramdam din ng kakaiba ang Ghostfish, at tumingin si Wo Ran sa paligid. Nakita ko ang hindi mabilang na mga itim na spot sa madilim na kalangitan. Nagulat ang lahat nang makita ang itim na lugar na ito. Ang lahat ay pamilyar sa itim na lugar na ito. Lason sa itim na puso. Nagulat si Yin Yang Ghost Teacher. Pumasok din ang Black-Heart Poison. Pero hindi ba't may malaking hanay sa pasukan? Paano makukuha ang Black-Hearted Poison na ito? Kung hindi ka makapasok, kung gayon. Ang puso ni Yang Xiaotian ay lumubog, pagkatapos ay mayroon lamang isang paliwanag. Sa sinaunang Hanyuan, mayroon ding lason sa itim na puso. Baka mas madami pa. Nakita ko na ang maitim na pagkalason sa puso sa paligid ay patuloy na lumundag, at sila ay ganap na nakabalot sa kanila. Wala talagang gap. Ang mga black-hearted poisoning na ito ay patuloy na nagmamadali patungo sa spacecraft mula sa lahat ng direksyon, papalapit ng papalapit. Kahit na magkalayo, ang malamig at makamandag na gas na nag-spray mula sa itim na pusong may lason na bibig ay nabuo ang mga makamandag na alon na tumatakip sa kalangitan. Binuksan ni Yang Xiaotian ang spaceship. Breakthrough! Sumigaw si Yang Xiaotian, natapos, at pinaandar ang spacecraft sa harapan. Hindi na nakatago ang ilang tao na sumisira sa demon, lahat ay bumaril lahat, at sabay-sabay na sumabog. Boom! Sa ilalim ng marahas na kapangyarihan ng demon, isang malaking bitek sa harap niya ang direktang binomba. Nakita ko ang walang katapusang black poisonous poisoning na inaararo ng maraming tao. Mula sa malayo, para itong makapal na itim na dagat na patuloy na inaangat. Patuloy na kinokontrol ni Yang Xiaotian ang spacecraft sprint pasulong sa kalsada ng ilang people's power. Ngunit ang madilim na puso sa paligid ng nakapaligid na lugar ay patuloy na tumalon, naapektuhan sa spacecraft. Nagbitak saglit. Ang malaking aircraft laminated hood ay binomba ng lamig sa bibig ng itim na puso. Binuksan ni Yang Xiaotian ang lahat ng 5 kaguluhang apoy. Ang kapangyarihan ng 5 kaguluhang apoy ay bumabalot sa spacecraft. Sa ilalim ng kapangyarihan ng 5 kaguluhan, ang mapurol na malaking array mass ng spacecraft ay nagpanumbalik ng maraming liwanag, ngunit ang mga black-hearted poisoning na ito ay nagpatuloy pa rin at patuloy na nakakaapekto sa spacecraft. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Ilang tao na sumisira sa demon ay gumawa ng lahat ng pagsisikap at pumatay ng mga alon ng alon. Sa wakas, sa ilalim ng buong pagsisikap ng 1 oras, ang spacecraft ay nagmamadaling lumabas sa walang hanggan na lason na may itim na puso. Ang gabi ng Dragon ay naging madilim na liwanag at patuloy na lumipad pasulong. Ngunit ang itim na pusong lason sa likod ay tinugis pa rin. Gayunpaman, bagamat napakabilis ng mga black-hearted poisoning na ito, hindi nila kayang makipagsabayan sa Dragon Knight, kaya't ang distansya sa pagitan ng spacecraft at ng black-heart poison ay nagiging mas malayo. Nang ang lahat ay gumaan, biglang, 2 dugong pulang araw ang lumitaw sa walang katapusang kadiliman sa unahan. Ang bawat isa sa 2 dugong pulang araw ay napakalaki, halos sumasakop sa lahat ng espasyo sa harap nito. Nagulat ang lahat. Ang 2 dugong pulang araw na ito ay mga mata ng isang higanteng hayop. Kahit na lahat sila ay pinakamataas na Panginoon, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng napakalaking halimaw. Ang kabilang partido ay ganap na madilim, na tila ganap na sumanib sa kadiliman. Ito ba, ang Abyss of Darkness? Naisip ni Yumengyo ang isang sinaunang pag-iral at labis na nagulat. Ano, ang kalaliman ng kadiliman? Nagulat silang lahat sina Jinji Aquilin, Mie Tianmingmo at iba pa. Ang Abyss of Darkness, isang maalamat na hayop, ay may maitim na dugo at siya rin ang pinakadalisay na hayop na may maitim na dugo sa mundo. Fair na, pinaandar ni Yang Xiaotian ang spaceship ng walang pag-aalinlangan, tumalikod at umalis. Sa sandaling pinaikot ni Yang Xiaotian ang sasakyang pangkalawakan, ang Abyss of Darkness ay nagbukas ng malaking bibig nito, at ang nakakatakot na kapangyarihang lumalamon ay umungol, na tinakton si Yang Xiaotian at ang iba pa. Ang sasakyang pangkalawakan, na orihinal na lumilipad ng napakabilis, ay lumipad pa atras ng hindi mapigilan. Kahit na si Yang Xiaotian ang nagmaneho ng spaceship formation ng buong lakas, wala itong silbi. Mata ng pagsira sa langit.
Demonyo ng dagat ng dugo. Si Mie Tianming Mo, ang matandang halimaw ng Blood Demon ay hindi na itinago ang kanyang lakas at ipinakita ang mata ng mapanirang langit at ang demonyo ng dagat ng dugo. Ang Netherfish at ang Golden Armored Kirin ay nagbago sa kanilang tunay na anyo, at ang Yin Yang Ghostmaster at si Lazy Hao ay gumamit din ng kanilang sariling mga lihim na diskarte. Maging si Master Ding ay sumabog sa hangin, agad na pinarami ang kanyang kapangyarihan ng 1,000,000 beses at sinunog ang 13 pangunahing banal na tubig. Boom! Ang lahat ay nakipaglaban ng desperadong at lahat ay sumabog sa kailaliman ng kadiliman. Malakas na yumunig ang langit at lupa. Matapos ang desperadong labanan ng lahat, sa wakas ay hamina ang lumalamon na kapangyarihan, at ang sasakyang pangkalawakan ay lumipad muli sa mabilis na bilis. Gayunpaman, bago pa makahinga ang lahat, nakita nilang ibinuka muli ng Dark Abyss ang malaking bibig nito at nilamon ang lahat. Sa pagkakataong ito, mas malakas pa ang lumamon na kapangyarihan. Nagulat ang lahat. Ngayon lang, lahat ng tao ay umatake ng buong lakas, pero hindi nila kayang saktan itong Dark Abyss monster. Nang makita ito, muling sumambulat si Master Ding ng maningning na liwanag, na nag-aapoy sa 13 pangunahing banal na tubig. Kasabay nito, nilamon din ni Mie Tianming Mo, Zumo Laoguai at ilang iba pa ang elixir na dati ng pinino niyang Xiaotian para pansamantalang mapataas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Sumambulat ang 14 na banal na katawan niyang Xiaotian na lumalaban sa langit, at isinakripisyo pa niya ang lahat ng 14 na pakpak ng liwanag at ang kapangyarihan ng likas na Diyos ng demonyo. Ang walang kapantay at nakakatakot na liwanag ay malapit nang sumabog sa kalangitan. Labis na natakot sina Lazy Hao at Jin Jiaqilin nang makita nila ang 14 na langit-defying top-level na mga banal na katawan niyang Xiaotian, ang 3,000 likas na ancestral na demonyo at ang mga anino ng 30,000 malalaking demonyo. At pagkatapos, sumambulat si Yang Xiaotian sa kapangyarihan ng unang puso ng Dao noong sinaunang panahon. Nayanig ang mundo, ang una sa sinaunang panahon. Si Lazy Hao at Jin Jiaqilin ay napasigaw sa takot. Sa oras na ito, sa wakas ay nalaman nila na ang Dao na puso ni Yang Xiaotian ang una sa sinaunang panahon. Ang kapangyarihan ng unang puso ng Dao noong sinaunang panahon ay humimok sa lahat ng bilyon-bilyong nilalang sa mundo na manginig. Maging ang malaking Dark Abyss Beast ay puno ng hindi paniniwala, at bumagal ang pag-atake nito. Boom! Ang lahat ng kapangyarihan ng mga tao ay binomba ang Dark Abyss Beast. Sa pagkakataong ito, ang Dark Abyss Beast ay pinasabog pabalik. Pumunta ka, bumulwak ang lahat ng kapangyarihan niyang Xiaotian, at ang banal na katawan ng dragon ay itinulak sa sukdulan. Sa Dragon Knight spaceship, ang mga pangalan ng Dragon Ancestor at Long Yi ay sumambulat na may malawak na kapangyarihan ng dragon. Ang tunog ng mga dagandong ng dragon ay umalingaw sa walang katapusang oras at espasyo ng sinaunang malamig na kalaliman. Long Yi. Naramdaman ng Dark Abyss Beast ang lakas ng dragon ni Long Yi at gumawa ng mahinang tunog, na parang libu-libong kulog. Halatang takot ito kay Long Yi. Si Long Jia ay naging isang daloy ng liwanag, pinunit ang kawalan, at umalis. Ang Dark Abyss Beast ay huminto sandali, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paghabol. Mula sa malayo, tila ang walang hanggan na kadiliman ay humahabol sa Dragon Knight na spaceship, at sa walang hanggan na kadiliman, may dalawang malalaking pulang mata na nakasabit. Gayunpaman, ito man ay dahil sa takot sa kapangyarihan ng Dragon Clan Ancestor at Long Yi, o dahil sa kapangyarihan niyang Xiaotian, ang pinakadakila sa kasaysayan, ang Dark Abyss Beast ay hindi kailanman ng ahas na lumapit. Sina Mie Tianming Mo, Blood Demon Old Monster at marami pang iba ay sumalakay ng buong lakas, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay palaging walang kabuluhan at hindi nila kayang saktan ang kabilang partido. Sa pagtingin sa Dark Abyss Beast na humahabol sa likuran, nagulat si Mie Tianming Mo at Blood Demon Old Monster. Ang lakas ng Dark Abyss Beast na ito ay malamang na maihahambing sa kanilang dating Lord of 10,000 Demons. Ito ay tiyak na isa sa pinakamakapangyarihang pag-iral sa mundo. Ang lahat ay lumaban at tumakas. Ang bawat pag-atake ng Dark Abyss Beast ay tiyak na magpapalakas ng dugo ng lahat. Pagkatapos ng 12-dosenang pag-atake, maliban sa Netherfish, lahat ng iba ay may dugo sa kanilang mga bibig. Maging ang Golden Armored Kirin, na kilala bilang pinakamalakas na depensa sa mundo, ay ganoon din. Nang makitang lumalala ang mga pinsala ng lahat, hindi maiwasan niyang Xiaotian na mabalisa. Sa ilalim ng kapangyarihan ng lahat, nawasak ang lahat ng lupain, bundok, at ilog sa daan. Gayunpaman, sa walang katapusang kadiliman, biglang nakita niyang Xiaotian ang isang bola ng gintong liwanag na lumilitaw sa kanyang harapan. Habang ang sasakyang pangkalawakan ay lumipad pasulong sa napakabilis, ang gininto ang liwanag ay naging mas malaki at mas malaki. Nang makita siyang Xiaotian at ang iba pa na lumilipad patungo sa gininto ang liwanag na lugar, ang madilim na abis na hayop na humahabol sa likod ay tila balisa at mas malakas na umatake. Tila labis itong natakot sa gintong liwanag na lugar. Tumayo kayong lahat, pumasok na tayo sa Golden Light Area. Sigaw ni Yang Xiaotian. Nakita rin ng lahat na ang madilim na Abyss Beast ay natatakot sa gintong liwanag na lugar, at lahat sila ay labis na nasasabik, at nagsanib puwersa sila para umatake at lumaban. Sa wakas, sa magkasanib na pag-atake at paglaban ng lahat, nakarating ang lahat sa harap ng gintong lugar. Nabasag ng spaceship ang mga layer ng Golden Light at pumasok sa Golden Area.
Nang siyang Xiaotian at ang iba pa ay pumasok sa ginintoang lugar, ang madilim na Abyss Beast ay umungal, ibinuka ang bibig nito, at nagbuga ng isang nakakatakot na haligi ng itim na liwanag, sinusubukang patayin siyang Xiaotian at ang iba pa. Gayunpaman, nakita ng lahat na nang ang madilim na Abyss Beast ay umatake sa gintong lugar, isang kalangitan na puno ng mga anino ng Buddha ang lumitaw sa itaas ng gintong lugar. Ang liwanag ng Buddha ay mabigat, at ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Buddha ay bumuo ng isang magaan na kalasag, na ganap na humaharang sa pag-atake ng kalaban. Ang Dark Abyss Giant Beast ay nagulat at paulit-ulit na umatras. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. Alam ng lahat ang lakas ng Dark Abyss Giant Beast. Ito ay napakalaki, ngunit ngayon ito ay talagang naitaboy ng kapangyarihan ng Buddha sa gintong lugar na ito. Sino ang nag-ayos ng pagbuo ng Buddha na ito? Matapos maitaboy, ang Dark Abyss Giant Beast ay umungal sa mahinang boses sa dikalayuan, at ang tunog ay yumanig sa mundo. Gaano man ito kagalit, ang kapangyarihan nito ay hindi makatawid sa gintong lugar na ito. Nang makitang hindi makapasok ang Dark Abyss Giant Beast, at ang pag-atake nito ay hindi makapasok sa ginintoang lugar na ito, lahat ay nakahinga ng maluwag. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Pinagmasdan niyang Xiaotian ang gintong lugar na ito at pagkatapos ay lumipad pasulong. Hindi nagtagal pagkatapos lumipad, nakita niya ang isang malawak na Buddha Plain, ang buong Buddha Plain ay napuno ng aura ni Buddha, at sa gitna ng Buddha Plain, nakatayo ang isang hindi pangkaraniwang matangkad na estatwa ng Buddha. Itong Buddha statue, nakatayo doon, ay tulad ng pinagmulan ng Buddha sa pagitan ng langit at lupa, na naglalabas ng mga hibla ng kapangyarihan ni Buddha. Nang ang lahat ay tumuntong sa Buddha Plain, narinig nila ang tunog ng Sanskrit ng 10,000 Buddha. Ang tunog ng Sanskrit na ito ay nagpadama ng kapayapaan sa mga tao. Tumingin siyang Xiaotian sa estatwa ng Buddha at nanginginig sa kanyang puso. Bagamat hindi pa niya nakita ang rebeltong ito ng Buddha, nakilala niya ito halos sa unang tingin habang isinasagawa niya ang 3 daigdig ng Budismo. Ngayon Buddha. Excited na sabi ni Yumengyo. Ngayon Buddha. Tama, itong Buddha statue ay ang Buddha statue ng Nao Buddha. Ang Nao Buddha, na iginagalang bilang unang tao sa banal na mundo ng Budismo. Ang Golden Armor Kilin, Mie Tianmingmo at marami pang iba ay nasa sabik lahat. Kahit sino pa sila, hindi nila maiwasang matuwa nang makita nila ang Buddha ngayon. Sa banal na kaharian, kung sino man ang hinahangaan ng daan-daang milyong makapangyarihang tao, kung gayon ang unang tao na iniisip ng lahat ay ang Buddha ngayon. Kahit sa ang kontinente sa banal na kaharian, ang Buddha ngayon ay iginagalang at sinasamba. Bagamat kontrolado ng Lord of the Holy Realm ang pinagmulan ng Holy Realm, sa mga tuntunin ng impluensya at prestihiyo, ang Buddha ngayon ay hindi mas mababa sa Panginoon ng Holy Realm. Siyang Xiaotian at ang lahat ay lumipad patungo sa estatwa ng Buddha na ngayon ay nasa sabik. Gayunpaman, nang dumating sila ng 100 milya sa harap ng rebulto ng Buddha ngayon, may puwersang nagpahinto kay Mie Tianmingmo at sa iba pa. Hindi makasulong sina Netherfish, Mie Tianmingmo at iba pa. Ang 3 daigdig ng Dharma niyang Xiaotian ay tumatakbo, at ang anino ng Buddha ay namuo sa likuran niya. 3 mundo ng Dharma. Nagulat si Golden Armor Kilin at Lei Zihao. Alam talaga ng kanilang Young Master ang 3 worlds of Dharma. Ano pa ang hindi alam ng kanilang Young Master? Sa sorpresa ng Golden Armor Kilin, siyang Xiaotian ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa Buddha statue ngayon. Nang hawakan niyang Xiaotian ang liwanag ng Buddha, ang liwanag ng Buddha ay naging mas malaki. Ang Buddha ay orihinal na tumitingin sa langit at lupa, ngunit ito ay talagang tumingin kay Yang Xiaotian. Nang makita ang mahiwagang eksenang ito, nagulat ang lahat. Nagulat din si Yang Xiaotian nang makita ang Buddha na nakatingin sa kanya, at ang kanyang mga mata ay nagtama sa mga mata ni Buddha. Sa isang iglap, tila naglakbay si Yang Xiaotian sa bilyon-bilyong taon at nakita ang Buddha ng bilyon-bilyong mga bansang Buddha na nakadapa sa harap ng Buddha. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng isang sulyap, ang estatwa ng Buddha ay bumalik sa orihinal nitong estado. Nang makita ang rebultong Buddha na naibalik sa orihinal nitong estado, nagpatuloy si Yang Xiaotian sa paglalakad patungo sa rebulto ng Buddha. Ang kapangyarihan ng 3 mundo ng Dharma sa kanyang katawan ay tila gumising sa kapangyarihan ng estatwa ng Buddha. Biglang lumitaw ang isang Buddha ron sa rebulto ng Buddha. Habang papalapit si Yang Xiaotian sa estatwa ng Buddha, parami ng parami ang mga ron ng Buddha na lumitaw sa estatwa ng Buddha. Nang dumating si Yang Xiaotian sa estatwa ng Buddha, lumitaw na ang estatwa ng Buddha na puno ng mga Buddha ron. Tanging si Yang Xiaotian, na nagtataglay ng 3 mundo ng Dharma, ang makakaunawa sa mga Buddha ron na ito. Bagamat nakita rin ni Mie Tianmingmo at ng iba pa sa malayo ang mga Buddha ron na ito, hindi nila naiintindihan ang kahulugan ng mga Buddha ron na ito. Maingat na pinagmasdan ni Yang Xiaotian ang mga Buddha ron na ito. Mayroon lamang 3,000 sa mga Buddha ron na ito. Sa pagmamasid ni Yang Xiaotian, ang mga Buddha ron na ito ay dahan-daang nagbago at naging 3,000 Buddha. Matapos mag-obserba ng mahabang panahon, umupo si Yang Xiaotian at nagsimulang maunawaan ang unang Buddha ron. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ng lahat na isang anino ng Buddha ang namuo sa likod ni Yang Xiaotian. Ano ito? Nang makita ang anino ng Buddha sa likod ni Yang Xiaotian, nagulat si Yumengyo at sinabing, Innate Buddha. Mayroong 3,000 ninuno ng demonyo sa mundo.
Mayroon ding 3,000 Buddha. Nagulat ang lahat nang makitang pinalapot ni Yang Xiaotian ang likas na Buddha. Pagkatapos linangin ang unang likas na Buddha, nilinang ni Yang Xiaotian ang pangalawa, at ang bilis ay mas mabilis. Sa loob lamang ng 2 araw, nilinang niya ang pangalawa. Napabilis na naman ang bilis ng paglilinang ng pangatlo. Nang maglaon, nilinang ni Yang Xiaotian ang isang likas na Buddha sa loob ng wala pang 1 araw. Pagkaraan ng ilang araw, 3,000 likas na Buddha ang naipon sa likod ni Yang Xiaotian. Malinis, walang kulang. Nang nilinang ni Yang Xiaotian ang lahat ng 3,000 likas na Buddha, lumipad siya at lumapit sa dibdib ng kasalukuyang estatwa ng Buddha, at nagprint ng palad sa dibdib ng kasalukuyang estatwa ng Buddha. Biglang sumambulat ang dibdib ng kasalukuyang estatwa ng Buddha na may makikinang na liwanag ng Buddha, na sinipsip si Yang Xiaotian sa espasyo ng Buddha. Sa Buddha space na ito, nakita ni Yang Xiaotian ang 2 Buddha Golden Lotuses, at sila ay 300 milyong taong gulang na. Bilang karagdagan sa 300 milyong taong gulang na Buddha Golden Lotuses, mayroong hindi mabilang na mga lihim ng Buddha. May mga Buddhist Holy Skill Secrets at Buddhist Holy Ways Secrets. Hindi na kailangan ni Yang Xiaotian na magsanay ng mga lihim ng banal na kasanayan. Tinitingnan lamang niya ang mga lihim ng mga banal na paraan. Ang ikinatuwa ni Yang Xiaotian ay ang lahat ng mga lihim na banal na paraan ng Budista ay nasa antas ng kaitian. Mayroong higit sa 10,000 mga aklat sa kabuuan. Ngayon, nagsagawa na siya ng higit sa 76,000 uri ng mga banal na paraan ng kaitian. Kung ay dadagdag ang higit sa 10,000 uri ng mga Budista, ito ay eksaktong higit sa 113,000 uri. Inalis ni Yang Xiaotian ang 2 Buddha Golden Lotuses at lahat ng mga lihim ng Buddhist Holy Ways at lumabas sa kalawakan. Nag-alala ang lahat nang makita nilang sinisipsip si Yang Xiaotian sa ibang mga espasyo, at napanatag sila nang makita nilang lumitaw si Yang Xiaotian. Pagkalabas ni Yang Xiaotian, nakita niya na ang Dark Abyss Beast ay nagbabantay pa rin sa labas. Ayaw umalis ni Qi Xin, kaya nagplano siyang magsanay muna dito. Hiniling din niya sa lahat na magsanay dito, at pagkatapos ay umupo ng naka-crossleg sa harap ng rebulto ng Buddha, nilamon ang Golden Lotus ng isang 300 milyong taong gulang na Buddha, at nagsimulang magsanay. Habang nilalamon ang Golden Lotus ng Buddha para magsanay, ang kanyang 2 dakilang divine clone ay nagpractice din ng mga banal na lihim ng Budista na katatapos lang nilang makuha. Pagkalipas ng ilang taon, pinino ni Yang Xiaotian ang 300 milyong taong gulang na Buddhist Golden Lotuses at matagumpay na nakapasok sa ika-10 antas ng Heavenly Saint. At matagumpay ding naisagawa ang mga banal na lihim ng Budista na katatapos lang niyang makuha. Sa ngayon, nagsanay na si Yang Xiaotian ng higit sa 113,000 mga banal na paraan sa antas ng kaitian. Mahigit 113,000 mga banal na daan sa antas ng kaitian ang pumuligid sa katawan ni Yang Xiaotian na parang gintong ilog. Ang Golden Armored Kirin, si Lei Zihao ay tumingin sa mahigit 113,000 kaitian level na mga banal na paraan ni Yang Xiaotian, at nabigla siya nang hindi masabi. Ang parehong ay totoo para sa Netherfish, Yin Yang Ghost Master, Tian Miyamingma, at ang Blood Demon Old Monster. Ito ay higit sa 113,000 kaitian level na mga banal na paraan. Ayon sa makamundong kahulugan, 100,000 banal na paraan ang limitasyon, ngunit hindi lamang nalampasan ni Yang Xiaotian ang limitasyong ito, kundi nilinang din ang lahat ng antas ng kaitian. May isip ng lahat kung gaano kagulat-gulat kung ang higit sa 113,000 mga banal na paraan ng antas ng kaitian ng kanilang Panginoon ay ibunyag sa mundo. Kahit na ang Dark Abyss Giant Beast ay hindi makakapasok sa lugar ng Buddha ng kasalukuyang Buddha, nakikita pa rin nito ang sitwasyon sa loob. Nang makita nito ang mahigit 113,000 na antas ng kaitian na mga banal na daan sa paligid ni Yang Xiaotian, nabigla ito tulad ng Netherfish at iba pa. Bata, paano kung may pag-uusapan ako sa iyo? Biglang nagsalita ang Dark Abyss Giant Beast. Nagulat lahat si Yang Xiaotian at ang iba pa. I wonder kung ano ang gusto mong pag-usapan sa akin. Tanong ni Yang Xiaotian. Napaungol ang Dark Abyss Beast, mayroon akong ipinagbabawal na spell sa akin, na matatanggal lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 3,000 Buddha, ngunit ito ay dapat na kapangyarihan ng 3,000 Buddha ng 14 o higit pa. Pakakawala na kita ngayon. Kapag nilinang mo ang kapangyarihan ng 3,000 Buddha hanggang sa ika-14 na antas, pupunta ka sa sinaunang malamig na kailaliman na ito at tutulungan akong alisin ang ipinagbabawal na spell sa akin. Walang pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Nagkatinginan ang lahat. Itong Dark Abyss Beast ay talagang sinumpa ng isang tao. WHO. Ngayon Buddha, mukhang dahil sa ipinagbabawal na spell na ito kaya hindi makaalis ang Dark Abyss Beast sa sinaunang Cold Abyss. Bitawan mo kami, paano kung hindi na kami bumalik? Sabi ni Yang Xiaotian. Babalik ka. Sinabi ng Dark Abyss Beast, ang estatwa ng Buddha na ito ay mayroon pa ring pinakamataas na sekreto, ngunit mabubuksan lamang ito kapag nilinang mo ang kapangyarihan ng 3,000 Buddha hanggang sa ika-14 na antas. Natigilan si Yang Xiaotian. Hindi ko inaasahan na malalaman ng Dark Abyss Beast na may mga sekreto pa rin ngayon ang estatwa ng Buddha. Pagbalik mo sa susunod, tanggalin mo ang ipinagbabawal na spell sa akin. Susundan kita at pagsilbihan kita ng 10,000 taon. Nagsalita muli ang Dark Abyss Giant Beast.
Naantig si Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Ang lakas ng Dark Abyss Giant Beast ay maliwanag. Tulad ng sinabi ng kabilang partido, kapag nilinang niya ang kapangyarihan ng 3,000 Buddha sa ika-14 na antas, tiyak na babalik siya. Sa oras na iyon, ang pagtulong sa kabilang partido na alisin ang ipinagbabawal na spell sa kanyang katawan ay isang bagay lamang ng kaganhawahan. Okay, sabi ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, para sa pag-iingat, hinayaan pa rin niyang manampo muna ang Dark Abyss Giant Beast. Matapos manampo ang Dark Abyss Giant Beast, hindi na siya nanatili, sumabog sa hangin at umalis, at nawala sa isang kisap mata. Nang umalis ang Dark Abyss Giant Beast, ang mundo ay naging mas maliwanag. Gumaan ang pakiramdam ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, iniwan din ni Yang Xiaotian itong Buddha Plane kasama ang lahat. Nang umalis, magalang na yumukod si Yang Xiaotian sa kasalukuyang estatwa ng Buddha, at yumukod sa kasalukuyang Buddha bilang anak ng 3 daigdig. Gumawa si Yang Xiaotian ng kakaibang marka ng Buddha gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos umalis sa pinagmulan ng Buddha, ilang taon pa ang layo mula sa 10,000 Demons Canon, kaya hindi nagmamadaling bumalik si Yang Xiaotian, ngunit patuloy na ginalugad ang sinaunang malamig na kailaliman na ito kasama ng lahat. Pagkatapos ng paggalugad, marami talaga silang nakitang magagandang bagay. Ilang tao pa nga ang nakahanap ng 400 milyong taong gulang na immortal na damo. Ang lumang sugat ng dugong demonyong halimaw ay nangangailangan ng 600 milyong taon ng walang kamatayang damo upang gumaling. Bagamat ang 400 milyong taong gulang na immortal na damo ay hindi ganap na gumaling sa dati nitong sugat, marami rin itong maibabalik. Bilang karagdagan sa isang 400 milyong taong gulang na immortal na damo, natagpuan din Yang Xiaotian ang maraming malamig at madilim na Superior Avenue Holy Veins. Si Yang Xiaotian ay naghahanap ng mga kayamanan at nagsasanay sa Eternal Cold Abyss. Pagkalipas ng ilang taon, ng kalahating taon na lang ang natitira bago ang 10,000 Demons Canon, nakipag-ugnayan si Yang Xiaotian kay Luo Tian at umalis sa Eternal Cold Abyss. Gayunpaman, ilang araw na hinintay ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kaibigan si Luo Tian sa Eternal Cold Abyss, ngunit hindi nila nakita ang mga figure ni Luo Tian at ng kanyang mga disipulo. At walang tugon mula sa sulat ni Luo Tian. Nang makita ito, sumimangot si Lei Zihao, magkakaroon ba ng problema si Luo Tian? Kung makaharap ni Luo Tian at ng kanyang mga kaibigan ang higanteng hayop ng Dark Abyss o ang Black-Hearted Poison Centipede, sila ay nasa panganib. Pumasok sila sa lugar ng Buddha na inayos ngayon ng Buddha, ngunit maaaring hindi magawa ni Luo Tian at ng kanyang mga kaibigan. Maghintay ng kaunti, sabi ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay patuloy na nakikipag-ugnayan kay Luo Tian gamit ang sulat. Pagkatapos lamang maghintay ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kaibigan ng 7 araw, sa wakas ay nakita nila ang mga figure ni Luo Tian at ng kanyang mga disipulo. Nakita nila si Luo Tian at ang kanyang mga disipulo na nagmamaneho ng spaceship upang tumakas patungo sa exit sa takot, at sa likod nila, ang walang katapusang Black-Hearted Poison Centipede ay humahabol. Sa pagtingin sa walang katapusang Black-Hearted Poisonous Centipedes, namamanhid ang anit ng lahat. Gayunpaman, ang alon ng mga itim na pusong makamandag na alupihan ay humabol na sa likod ng sasakyang pangkalawakan ni Luo Tian at ng kanyang mga disipulo. Kung hindi kikilos si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan, maaaring hindi makatagal si Luo Tian at ang kanyang mga kaibigan sa labasan. Kumilos ka. Hindi nagatubili si Yang Xiaotian, at inatake ng lahat ang humahabol na mga nakal-alasong alupihan na may itim na puso ng buong lakas upang bumili ng oras para kay Luo Tian at sa kanyang mga disipulo. Sa kapangyarihan ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kaibigan, ang sasakyang pangkalawakan ni Luo Tian sa wakas ay nakatakas sa labasan sa isang mapanganib na paraan. Nang makita ito, si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan ay nagmamadaling lumabas sa labasan kasama si Luo Tian at ang kanyang mga disipulo. Matapos dumaan sa exit space channel, lumabas sila. Buti na lang at nakaalis na ang mga itim na pusong makamandag na alupihan sa labas. Nang makita ang makakapal na itim na pusong makamandag na mga alupihan na patuloy na kumikapit sa exit space channel at hinaharangan ng formation, gumaan ang pakiramdam ni Yang Xiaotian at umalis kasama ang lahat ng nasa bangka. Nang makitang nakatakas siya sa isang sakuna, lubos na nagpapasalamat si Luo Tian kay Yang Xiaotian at sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, siya at ang kanyang mga alagad ay pawang malubhang na sugatan, kaya binalak niyang bumalik sa lungsod ng parmasyutiko kasama ang kanyang mga alagad upang magpagaling. Gayunpaman, ngayong malapit na sila sa 10,000 Demons Canon, binalak ni Yang Xiaotian na pumunta sa 10,000 Demon City, kaya humiwalay siya kay Master Luo Tian at sa kanyang mga disipulo. Nang umalis, si Luo Tian at ang kanyang mga disipulo ay nagpasalamat muli kay Yang Xiaotian at sa kanyang mga disipulo, at hiniling kay Yang Xiaotian na pumunta muli sa Pharmacist City sa hinaharap upang ipakita ang kanyang mabuting pakikitungo. Pagkaalis ni Master Luo Tian at ng kanyang mga disipulo, pinaandar ni Yang Xiaotian ang sasakyang pangkalawakan at ang lahat sa 10,000 Demon City. Makalipas ang mahigit 10 araw, nakarating ang lahat sa 10,000 Demon City. Sa pagtingin sa 10,000 Demon City sa harap nila, sina Tian Mingma at Zemo Laoguai ay nagbubuntong hininga sa kanilang mga puso. Ang 10,000 Demon City ay itinayo ng kanilang matandang amo, ang 10,000 Demon Saint. Ang 10,000 Demon City ay itinayo ng matandang Master. Ang Tyrant Demon Lord ay napakatapang. Sinakop niya ang 10,000 Demon City sa loob ng maraming taon.
Nakatingin sa 10,000 Demon City na nasa harapan niya, biglang galit na sinabi ni Zemo Laoguay. Dahil ang Tyrant Demon Lord ang namuno sa 10,000 Demon Sacred Ceremony at pumalit sa posisyon ng 10,000 Demon Sacred Lord, pinalitan niya ang mga tao sa 10,000 Demon City. Inanunsyo sa labas ng mundo na siya ang mamamahala sa 10,000 Demon City para sa 10,000 Demon Sacred Lord, at pagkatapos ay ibibigay ang 10,000 Demon City sa 10,000 Demon Sacred Lord kapag bumalik siya, ngunit alam ng lahat kung ano ang iniisip ng Tyrant Demon Lord. Matapos kunin ng Tyrant Demon Lord ang 10,000 Demon City, ang lahat ng Chambers of Commerce na nakatalaga sa 10,000 Demon City ay kailangang magbayad ng kahangahangang bayad sa proteksyon bawat taon. Mula dito, hindi alam ng Tyrant Demon Sect kung gaano kalaki ang pakinabang nito. Sinabi ng Tyrant Demon Lord na kapag bumalik ang matandang Master, ibabalik niya ang 10,000 Demon City sa matandang Master. Ngayong nandito na ang bago nating Master, tingnan natin kung ibabalik niya ang 10,000 Demon City. Ngumisi si Mie Tian Mingmo. Dahil ang bawat 10,000 sagradong seremonya ay ginaganap sa 10,000 Demon City, ang 10,000 Demon City ay naging banal na lupain ng daan-daang milyong sekta ng demonyo sa kontinente ng ninuno. Siguradong mahirap makuha ang Tyrant Demon Lord na ibalik ang napakalaking piraso ng matabang karne. Kung babalik ang Lord of 10,000 Demons, dapat ibalik ito ng Lord of Tyrant Demons. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng Lord of 10,000 Demons ay naroon, at ang Lord of Tyrant Demons ay hindi nang ahas na ibalik ito. Ngunit kung siyang Xiaotian, tiyak na hindi ito ibibigay ng Lord of Tyrant Demons, pagkatapos ng lahat, siyang Xiaotian ay walang lakas ng Lord of 10,000 Demons. Pag-usapan natin ang bagay na ito pagkatapos ng 10,000 demonyong banal na kasulatan, sabi niyang Xiaotian. Magalang na tumugon si Mie Tian Mingmo at ang iba pa. Alam din nila ang kahalagahan ng 10,000 Demon Sacred Scripture. Sinundan niyang Xiaotian at ng iba pa ang karamihan sa lungsod ng 10,000 demonyo. Ang City of 10,000 Demons ay gawa sa 10,000 iba't ibang top-level na materyales ng Demon Sect. Ang buong City of 10,000 Demons ay isinama sa 10,000 Demons Formation. Sa sandaling pumasok siyang Xiaotian sa lungsod ng 10,000 demonyo, naramdaman niya na ang likas na uri ng demonyo sa kanyang katawan ay medyo aktibo. Sa mga nagdaang taon, salamat sa mga likas na species ng demonyo, ang kanyang maitim na mga kasanayan sa demonyo ay nalinang ng napakabilis. Ang 10,000 Demons Palace of the Lord of 10,000 Demons ay matatagpuan sa gitnang lugar ng City of 10,000 Demons. Gayunpaman, ngayon ang Lord of 10,000 Demons ay inookupahan na ng Tyrant Demon Lord at naging isa sa mga palasyo ng Tyrant Demon Lord, kaya siyang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay maaari lamang manirahan sa mansyon ng Destroying Heaven Demon muna. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Nang siyang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay papunta sa Destroying Heaven Demon Mansion, dumaan sila sa 10,000 Demon Mansion at nakakita sila ng mahabang pila sa harap ng 10,000 Demon Mansion, na lahat ay mga master ng mga pangunahing sekta ng demonyo na gustong pumunta para magbigay-pugay sa Tyrant Demon Lord. Ang mga panginoon ng mga sekta ng demonyong ito ay lahat ay may mga brocade na kahon sa kanilang mga kamay, na halatang naglalaman ng mahahalagang regalo. Huwag kayong manatili sa harap ng 10,000 Demon Mansion, kayong mga walang ginagawa. Umalis kayo dali. Nakita ng mga gwardya sa harap ng 10,000 Demon Mansion siyang Xiaotian at ang kanyang mga kasama na nakatayo sa di kalayuan at hindi maiwasang mapag-alitan. Nang marinig ito ng matandang halimaw ng dugong demonyo, agad siyang naging mamamatay tao. Gayunpaman, umiling siyang Xiaotian sa matandang halimaw ng dugong demonyo, at pagkatapos ay inakay ang lahat na magpatuloy sa mansyon ng Destroying Heaven Demon. Kalalabas lang niyang Xiaotian sa 10,000 Demons Mansion, bigla siyang nakarinig ng sigaw, "Young Master Yang." Tumingin siyang Xiaotian at nakita niya si Feng Jianyu na naglalakad kasama ang mga master ng pamilya ni Feng na may pagtataka. Hindi ko akalain na dito ko makikita si Young Master Yang. Masayang-masaya si Feng Jianyu na makilalang muli siyang Xiaotian, ang kanyang magagandang mata ay nagniningning, at hindi na siya mayabang gaya ng dati. Ngumiti siya at sinabing, darating din si Young Master Yang para lumahok sa 10,000 Demons Cannon. Nang makita ang sorpresa at kagalakan ni Feng Jianyu, walang pakialam na sinabi ni Yang Xiaotian, may naiwan ang aking amo dito, naparito ako para kunin ito. Master, natigilan si Feng Jianyu. Mabilis din ang pag-iisip ni Feng Jifan, ang ninuno ng pamilya Feng. Sa paglipas ng mga taon, lahat ng partido sa kontinente ng ninuno ay nag-isip-isip kung sino ang amo niyang Xiaotian. Ngayon talaga sinabi niyang Xiaotian na may naiwan ang kanyang amo sa lungsod ng 10,000 demonyo. Young Master Yang, pasensya na sa mga naunang bagay. Nandito si Feng Jifan para humingi ng tawad kay Young Master Yang. Humakbang pasulong si Feng Jifan, ikinapit ang kanyang mga kamao kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay yumuko. Walang pakialam na umungol siyang Xiaotian, at pagkatapos ay umalis kasama si Mie Tian Mingmo at iba pa. Namula ang mukha ni Feng Jifan, at napahiya siya. Gayunpaman, alam din niya na pagkatapos ng nangyari sa Tiandao Secret Mansion, normal para kay Yang Xiaotian na magkaroon ng sama ng loob sa pamilya Feng. Tumingin si Feng Jianyu kay Yang Xiaotian na hindi pa rin pinansin, bumantong hininga sa kanyang puso, at tulala na nakatingin sa papaalis na figure ni Yang Xiaotian. Miss, balik muna tayo.
Nakipag-appointment na ang head of the family with Tyrant Demon Lord and Tyrant Demon Son, at naghihintay pa rin sila. Sabi ni Feng Jifan. Nang marinig ang pagbanggit ni Feng Jifan tungkol sa Datian Demon, kumunat ang noo ni Feng Jianyu Liu Mei, tila wala siyang magandang opinyon sa Debay Demon. Well, alam ko, sabi ni Feng Jianyu. Tiningnan niya ang figure ni Yang Xiaotian hanggang sa mawala si Yang Xiaotian sa dulo ng kalye. Bumalik si Feng Jianyu sa kanyang mansyon at nalaman na ang kanyang ama na si Feng Yuancheng ay nakikipag-chat sa Datian Demon sa pangunahing bulwagan, at ang Datian Demon, na ikinainis niya, ay nakaupo sa ulo ng dalawa, at nakinig siya. Bumalik na si Yuer. Nakita ni Feng Yuancheng si Feng Jianyu pabalik at sumenyas at tumawa. Halika, nakita kong pinamunuan mo si Bo Tian. Nakita ko si Tio Bat Ian. Pumasok si Feng Jianyu sa bulwagan at nagbigay ng regalo sa makalangit na demonyong master. Ang Panginoon ng Bat Ian ay tumango kay Feng Jianyu at pinuri, ang batang babae ay gumaganda at lalong gumaganda. Hindi nakakagulat na kailangan akong sundan ni Younger ngayon. Tumayo ang Demon at tinawanan si Feng Jianyu, Sister Yar. Nang makita ang Datian Demon na tinawag ang kanyang kapatid, bagaman hindi masaya si Feng Jianyu, ngunit hindi ito madaling atakehin. Tumango siya. Kasunod nito, umupo din si Feng Jianyu at nakipag-usap sa pakikinig ng Demon Devil sa kanyang ama at sa Dachanmo. Nakipag-usap si Feng Yuanshan sa Batian Magic Lord at nakipag-usap tungkol sa banal na seremonya ng Wanmo. Sa pagkakataong ito, ang Magic Holy Ceremony ay dapat na mas bata. Tumawa si Feng Yuanshan at tumingin sa Magic Saints. Sa sandaling marinig ni Wanmo Sheng, mabilis siyang bumangon at tumawa, purihin ni Uncle Feng, ang unang dare, ngunit gagawin ni Feng Yong ang lahat. Bagamat sinabi ni Wanmo Sheng na hindi siya nang ahas na magsalita muna, walang makakarinig sa kanyang pagtitiwala sa kanyang mga salita. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo si Wanmo Sheng. Nakipag-usap si Feng Yuanshan sa Panginoon ng Batian at nakipag-usap tungkol kay Yang Xiaotian. Hindi ko alam kung sasali si Yang Xiaotian sa Magic Holy Ceremony sa pagkakataong ito. Napaungol si Feng Yuanshan, kahit na ang talento ni Yang Xiaotian ay kamangha-mangha, siya ay langit at walo lamang, at hindi siya dapat lumahok sa magic script na ito. Ang Datian Demon ay tumango at humanga, Heavenly Eucharist, the Dragon Eucharist, Eternal Eucharist, at ang nangungunang 10 sinaunang Taoismo, Wan Pinjinlian, itong Yang Xiaotian ay napakatalino, ito talaga ang unang taong nakita ko. Panipi. Kahit ang makalangit na Panginoon ay hindi maiwasang mainggit sa talento ni Yang Xiaotian. Narinig ng Datian Demon ang mga salita at tumanggi na tanggapin, bagaman ang Yang Xiaotian na ito ay may unang 10 sinaunang paraan, at nilinang si Wan Pinjinlian, ang kanyang banal na daan ay maaaring hindi mataas. Huwag mong sabihin na siya na ngayon ang 8th Heavenly Holy King, at kaya kong talunin ito. Ngumiti sa isa't isa si Feng Yuanshan at ang Dasayan Lord. Nagtanong ako, itong Yang Xiaotian ay ang inapo ng matandang Taiyin. Ano, ang matandang Taiyin? Imposible ito. Nang marinig ito ni Feng Jianyu, agad siyang bumangon. Nakita ng Panginoon ng Datian Demon ang reaksyon ni Feng Jianyu, nagulat, at pagkatapos ay tumawa, ang binata na pumasok sa makalangit na makina sa nakalipas na ilang taon ay siya lamang. Kahit na pumasok siya sa makalangit na makina sa isang hininga lamang, hindi nito maaaring ipahiwatig na siya ay inapo ni Taiyin. Ipinaliwanag ni Feng Jianyu kay Yang Xiaotian. Siyempre, alam niya ang malubhang kahihinatnan ni Yang Xiaoshanroo bilang mga inapo ng matandang Taiyin. Ang matandang lalaki ni Taiyin ay nagsakripisyo ng 10 bilyon, at napakaraming mga kaaway. Kung si Yang Xiaotian ay itinalaga bilang isang inapo ng matatandang Taiyin, tiyak na kukubkuban siya ng hindi mabilang na malalakas na tao sa lungsod. Nang makita ang argumento ni Feng Jianyu tungkol kay Yang Xiaotian, ang Panginoon ng makalangit na demonyo ay medyo hindi nasisiyahan at sinabing, kung ang Yang Xiaotian na ito ay hindi inapo ng matandang Taiyin, hindi siya mabilis na makakalagpas sa pagbabawal sa makalangit na makina. Pagkatapos lamang ng matandang Taiyin, may posibilidad na ito. Kailangang magsalita ni Feng Jianyu, hinarang ni Feng Yuanshan ang kanyang anak gamit ang kanyang mga mata, at tumawa, kung ang Yang Xiaotian na ito ay talagang inapo ng matandang Taiyin, hindi ko alam kung ano ang haharapin ko sa langit. Ang mga mata ng Dachanmo ay malamig, kung si Yang Xiaotian ay isang inapo ng matandang Taiyin, siya ang tumor ng aking ninuno mainland. Naramdaman ang matinding intensyon ng pagpatay sa makalangit na demonyo, hindi nagsalita si Feng Yuanshan. Sa katunayan, maaari niyang hulaan kung magkano ang kaya niya. Noong panahong iyon, namatay si Master Datianmo sa kamay ni Long Yi, at si Yang Xiaotian ay nasa Hedong Yukak muli. Marahil, ito ang dahilan kung bakit gustong patayin ng Dachanmo si Yang Xiaotian. Siyempre, masyadong masama ang talento ni Yang Xiaotian, at gusto rin siyang patayin ng Heavenly Magic Owner. Gayunpaman, hindi alam ng Feng Yuan Mountain. Makalipas ang kalahating oras, umalis ang Datian Demon Lord at ang Datian Di. Pagkaalis ng may-ari ng halimaw, sinabi ni Feng Jifan sa Feng Yuan Mountain, may-ari ng pamilya, kababalik lang namin at nakilala si Yang Xiaotian. Ano, ibig mong sabihin, dumating si Yang Xiaotian sa lungsod ng libu-libong mga demonyo? Nagulat na sabi ni Feng Yuanshan. Oo, sinabi niya na ang kanyang Panginoon ay may iniwan sa lungsod ng libu-libong mga demonyo, at lumapit. Sabi ni Feng Jifan. Walang pagkakamali, isa,
isang libro, isang libro. Umiling si Feng Yuanshan at sinabi kay Feng Zhonyo, hinayaan mo ang mga tao na ipaalam kay Yang Xiaotian at hayaan siyang umalis sa lungsod ng magic. Kahit na si Yang Xiaotian ay may Jinji Qirin at Lei Zihao, sa kanyang opinyon, hindi napigilan ni Kim Qirin at Lei Zihao ang makalangit na may-ari ng mahika at ang buong makalangit na gate ng demonyo. Ang nangingibabaw na Magic Master ay ang unang tao sa Magic ng mga ninuno, at ito ba ay kayang labanan ng dalawang Jinji Qirin at Lei Zihao? Bagamat hindi inaasahang hinayaan ng kanyang ama na ipaalam ni Feng Zhonyo si Yang Xiaotian, ngunit alam din niya na ang mga bagay ay apurahan, kaya hiniling nila sa mga tao na magtanong tungkol sa kasalukuyang posisyon ni Yang Xiaotian. Matapos maghiwalay sina Yang Xiaotian at Feng Zhonyo, ng ang Chamber of Commerce, nagpunta siya sa Chamber of Commerce upang bumili ng malaking bilang ng mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng Shengwangdan. Nang malaman ni Feng Zhonyo na si Yang Xiaotian ay bumili ng mga panggamot na materyales sa Kamara ng Komersyo, nagmamadali niyang sinabi kay Yang Xiaotian na ang demon ang pangunahing pumatay sa kanya at hiniling sa kanya na umalis kaagad. Nagulat si Yang Xiaotian nang malaman na gusto siyang patayin ng Tyrant Demon Lord, ngunit hindi niya ito masyadong sineryoso. Sabi niya, okay, alam ko. Pagkatapos ay sinabi niya, salamat. Siya ay palaging malinaw tungkol sa pasasalamat at sama ng loob. Nakita ni Feng Zhonyo na hindi ito isinasapuso ni Yang Xiaotian, at nag-aalalang sinabi, dapat kang umalis ngayon. Kung hindi, mahahanap ka ng Tyrant Demon Lord. Sa kapangyarihan ng Tyrant Demon Sect, dumating si Yang Xiaotian sa 10,000 Demon City, at malalaman na ng Tyrant Demon Lord. Umiling si Yang Xiaotian, hindi ko pa nakukuha ang mga gamit ng aking Panginoon, hindi ako aalis. Nakita ni Feng Zhonyo na nagpumilit si Yang Xiaotian na manatili, at itinadyakan ang kanyang mga paa sa galit, bakit hindi ka nakikinig sa payo? Nais kang patayin ng Tyrant Demon Lord. Inapo ka man ni Taiyin Old Man o hindi, papatayin ka niya. Sa iyong lakas, hindi ka kapantay ng Tyrant Demon Lord at ng Tyrant Demon Sect. Nakita ni Yang Xiaotian na ang kabilang partido ay nababalisa, at sinabing, Miss Feng, alam kong mabuti ang iyong ibig sabihin, ngunit sinabi ko na hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang mga gamit ng aking Panginoon. Dapat siyang pumasok sa 10,000 Demon Secret Realm at kunin ang mga bagay na naiwan ng 10,000 Demon Saint Lord. Para makapasok sa 10,000 Demon Secret Realm, dapat lumahok sa 10,000 Demon Sacred Scripture. Nakita ni Feng Zhonyo na ayaw pa ring umalis ni Yang Xiaotian, at galit na sinabi, dahil pinilit mong manatili dito at maghintay na mamatay, wala akong pakialam. Pagkatapos noon, galit siyang umalis. Ang matandang halimaw na Blood Demon ay tumingin kay Feng Zhonyo na aalis, at ngumiti kay Yang Xiaotian, mukhang ang pinakamatandang babae ng pamilya Feng ay labis na nagmamalasakit sa banal na Panginoon. Napangiti ang lahat nang marinig nila ito. Hindi hinayaan ni Yang Xiaotian na magpatuloy ang lahat sa paksang ito at binago ang paksa, Tara, punta muna tayo sa Mietian Mansion. Pagkatapos sabihin iyon, dinala niya ang lahat para lumipad patungo sa Mietian Dark Demon Mansion. Napangiti ang lahat sa isa't isa. Gayunpaman, sa pag-aakalang gustong patayin ng Tyrant Demon Lord si Yang Xiaotian, ang mukha ng Mietian Dark Demon ay nagdilim, hindi pa kami nagkakasundo sa batang Tyrant na iyon, ngunit siya ay mabuti at lumapit sa amin. Pagdating ng kalaban, lalaban ang general, at pagdating ng tubig, tatakpan ito ng lupa. Malamig na sabi ni Yang Xiaotian. Noong una, binalak niyang maghintay hanggang sa 10,000 demons na banal na kasulatan para makipag-usap sa Tyrant Demon Lord tungkol sa kanyang trabaho sa 10,000 Demon City sa loob ng 1,000,000 taon. Sa kasong ito, hindi niya ito itatago. Hayaan mong dumating si Lao Lu at ang mga Panginoon ng Nether City, sabi ni Yang Xiaotian kay Mietian Dark Demon. Si Lao Lu at ang 10,000 Masters ng Nether City ay nasa Dragon Court pa rin. Ang 10,000 Master na ito ang pinakamalakas sa Nether City. Ang bawat isa ay kayang tumayong mag-isa. Oo, banal na Panginoon. Narinig ni Mietian Mingmo ang nakamamatay na kahulugan sa mga salita ni Yang Xiaotian at mabilis na tumugon ng may paggalang. Pagkatapos, hiniling ni Yang Xiaotian sa matandang halimaw na si Zumo na makipag-ugnayan sa Misty Continent at hayaang dumating ang hukbo mula sa Misty Continent. Matapos sirain ang Mist Temple at Chanhe Gate, karamihan sa mga puwersa sa Misty Continent ay kinokontrol ni Yang Xiaotian. Sa makatuwid, nang hilingin ni Yang Xiaotian na dumating ang hukbo mula sa Misty Continent, hindi lamang niya hiniling na dumating ang daan-daang bilyong tropa mula sa Nether City, ngunit hiniling din niya ang mga hukbo ng mga pangunahing imperyo, malalaking sekta, at malalaking pamilya mula sa Mist Continent na dumating. Hindi alam ni Jinji Qirin at Lei Zihao na kinokontrol ni Yang Xiaotian ang halos lahat ng Misty Continent. Nang marinig nila na sinabi ni Yang Xiaotian na gusto niyang pasukin ang hukbo mula sa Mist Continent, hindi nila maiwasang magtaka. Hindi kaya nanggaling ang Young Master nila sa Misty Continent? Si Mietian Mingmo, ang matandang halimaw na si Zumo, Netherfish, Yin Yang Ghost Master, at iba pa ay tuwang-tuwa nang mabalitaan nilang ipapadala ni Yang Xiaotian ang hukbo mula sa Mist Continent. Malinaw na magsisimula na ang kanilang banal na Panginoon. Mabilis na nakipag-ugnayan si Yin Yang Ghost Master sa hukbo ng Nether City. Nakipag-ugnayan ang Devil of Heaven and Earth, ang matandang halimaw ng Blood Demon,
at ang Netherfish sa mga pangunahing sekta at pamilya ng mga pangunahing imperyo ng Misty Continent. Kasunod ng utos ni Yang Xiaotian, hindi nagtagal ang sunod-sunod na hukbo ay lumipad palabas mula sa mga pangunahing sekta at pamilya ng mga pangunahing imperyo ng Misty Continent. Ang mga hukbong ito ay ang lahat ng pinakapiling hukbo ng mga pangunahing puwersa ng Misty Continent. Habang nakikipag-ugnayan sa mga hukbo ng Misty Continent, lahat ay pumunta sa mansyon ng Devil of Heaven at Earth. Pagkarating sa mansyon, binuksan ng Devil of Heaven and Earth ang mansion formation at pumasok kasama ang lahat. Bilang isang sinaunang higanteng demonyo, ang Diablo ng langit at lupa ay nakipaglaban sa Panginoon ng 10,000 demonyo. Napakaganda ng kanyang mansyon. Kahit na walang nakatira dito sa loob ng maraming taon, ito ay protektado ng porma sayon at lahat ng bagay sa mansyon ay bago pa rin. Napakalaki ng mansyon. Si Yang Xiaotian at ang iba pa ay pumili ng isang palasyo para magsimulang magsanay. Habang tinitingnan ni Yang Xiaotian ang Long Ye notes at lahat ng record tungkol sa lahi ng dragon sa kanyang kayamanan, pinipino niya ang Holy King Peel. Ngayong mayroon na siyang 5 malalaking Chaos Holy Fires, maaari na niyang pinuhin ang 11 Tribulations Heaven Grade Holy King Peel. Sa 11 Tribulations Heaven Grade Saint King Peel, ang bilis ng cultivation ni Yang Xiaotian ay tumaas ng husto. Pakiramdam niya, ang kanyang Ultimate Life Saint Body, Han Yuan Heavenly Fate Saint Body, Hongmeng Saint Body, Origin Saint Body, at Chaos Saint Body ay inaasahang makakalagpas sa ika-30 na antas bago ang 10,000 Demon Saint Canon. Noong nagsasanay si Yang Xiaotian, hiniling din niya sa lahat na tulungan siyang mahanap ang pinagmumulan ng pagiging likas. Ang pinagmulan ng pagiging katutubo ay isang likas na kayamanan na mas mahusay kaysa sa likido ng Buddha at ang banal na chi ng 3 purong isa. Ang likido ng Buddha at ang banal na chi ng 3 pure ones ay hindi makapagpapalusot sa katawan ng santo sa ika-30 na antas. Ang kanyang Supreme Saint Body, Washi Sword Body, Sun Saint Body, at Wanyu Saint Body ay dapat umasa sa pinagmulan ng pagiging katutubo upang makapasok sa ika-30 na antas. Siyempre, sa pinagmulan ng pagiging katutubo, mas mabilis na malinang ang Reversal Saint Body at ang Saint Body of all things. Tinulungan ng lahat si Yang Xiaotian na hanapin ang pinagmulan ng katutubo ng buong lakas. Gayunpaman, ang pinagmulan ng pagiging katutubo ay mas bihira kaysa sa mataas na antas ng Dao Saint Vein, at mahirap hanapin ang pinagmulan ng pagiging katutubo sa maikling panahon. Gaya ng naisip ni Feng Zhonyo, hindi nagtagal para malaman ng Tyrant Demon Lord ang tungkol sa presensya ni Yang Xiaotian sa City of 10,000 Demons. Si Yang Xiaotian ay nasa lungsod ng 10,000 demonyo. Tuwang-tuwa ang Tyrant Demon Lord nang marinig niya ang balita. Guro, magpadala tayo ng mga eksperto ngayon para harangan ang espasyo sa paligid ng kanilang mansyon at palibutan at patayin sila. Masayang sabi ni Tyrant Demon. Nakipagkamay si Tyrant Demon Lord at sinabing, huwag magmadali. Pagkatapos noon ay napaisip siya. Bagamat na imbestigahan na nila na si Yang Xiaotian ay hindi miyembro ng pamilya Yang, si Yang Xiaotian ay nasa tabi niya si Lei Zihao, kaya medyo nag-aalala siya. Bagamat hindi niya kalaban si Lei Zihao, mayroon siyang napakataas na prestihiyo sa komunidad ng parmasyutiko ng kontinente ng ninuno. Kung itataas ni Lei Zihao ang kanyang mga braso at sisiga, tiyak na maraming makapangyarihang pharmacist ang magtatrabaho para sa kanya. Kung papatayin nila si Lei Zihao ng padalos-dalos ng ganito, ang Tyrant Demon Sect ay tiyak na magdudulot ng pagtutol mula sa komunidad ng parmasyutiko ng Ancestor Continent. Pagkatapos mag-isip sandali, biglang sinabi ng Tyrant Demon Lord, hindi ba inaangkin ni Yang Xiaotian na walang kapantay sa alchemy? Kaya, nagdaraos ka ng Elixir Conference sa mga araw na ito at inaanyayahan si Yang Xiaotian at ilang mga henyo ng alchemy mula sa Ancestor Continent na lumahok. Kung gayon, kunin ang pagkakataon na patayin siya sa Elixir Conference na ito. Kung paano samantalahin ang pagkakataon, hinayaan niyang mahawakan at magdesisyon ang Tyrant Demon Son. Naunawaan ng Tyrant Demon Son ang kahulugan ng Tyrant Demon Lord at sinabing, okay, alam ng disipulo kung ano ang gagawin, guro, huwag kang mag-alala, hahayaan kong mamatay si Yang Xiaotian ng isang karapat-dapat na kamatayan. Tumango si Tyrant Demon Lord, at pagkatapos ay nagturo ng ilang bagay kay Tyrant Demon Son. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang aning, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Isa-isa silang isinulat ng Tyrant Demon Son. Kaya kinabukasan, noong nagsasanay si Yang Xiaotian, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa Tyrant Demon Son. Elixir Conference. Binasa ni Yang Xiaotian ang imbitasyon at pagkatapos ay ipinakita ito sa lahat. Young Master, ang Tyrant Demon Son ay nagsagawa ng Elixir Conference na ito at inimbitahan kang pumunta. Siguradong may konspirasyon. Agad na sabi ni Lei Zihao pagkabasa nito. Tumango si Yang Xiaotian. Ang pagsasabuatan ay tiyak. Gayunpaman, mas marami o hindi gaanong mahulaan ni Yang Xiaotian ang mga pukana ng pagsasabuatan ng mga komperensyang ito. Ano ang ibig sabihin ng banal na Panginoon? Nag-aalalang tanong ni Mie Tianming Mo. Dahil inimbitahan niya akong sumali sa medicine conference na ito, kung hindi ako sasali sa medicine conference na ito, hindi ba sayang ang magandang intensyon niya? Sabi ni Yang Xiaotian na may pahiwatig ng kahulugan. Kung gayon ay sasama tayo sa banal na Panginoon. Sabi ng matandang halimaw ng dugong demonyo.
Hindi na kailangan. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing, pagdating ng oras, sasamahan ako ni Lao Yu at Senior Lei. Pagkatapos ay sinabi niya, kung ang sitwasyon ay hindi tama, maaari kang kumilos muli. Sumang-ayon si Mia Tian Mingmo at ilang iba pa. Hindi nagtagal, nakatanggap si Batian Mozi ng tugon mula kay Yang Xiaotian, at nalaman na kaagad na pumayag si Yang Xiaotian, at malamig na ngumiti. Pagkalipas ng 2 araw, nang sumapit ang gabi, dinala ni Yang Xiaotian sina Lei Zihao at Yu Mingyu sa address ng medicine conference na binanggit ni Batian Mozi. Ang medicine conference na ito ay hindi ginanap sa mansyon ni Batian Mozi, ngunit sa isang sinaunang medicine hall. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ng Tyrant Demon ang 100 alchemy henyo. Inimbitahan din si Feng Jianyu. Nang makita si Yang Xiaotian, nagulat si Feng Jianyu, at pagkatapos ay sumimangot, Young Master Yang, hindi ka dapat pumunta. Magsasalita pa sana si Yang Xiaotian, biglang nagkaroon ng malakas na kaguluhan sa bulwagan. Young Master Gigi, may excited na sumigaw. Nang marinig ang tungkol kay Young Master Gigi, nagulat din si Feng Jianyu. Pagtingin niya, nakita niya ang isang binata na nakasuot ng maapoy na pulang brocade na damit na naglalakad papunta sa bulwagan kasama ang Tyrant Demon. Young Master Gigi, ang direktang disipulo ng Sima Supreme. Bakit siya dumating? Halatang nagulat si Feng Jianyu. Si Sima Supreme ang una sa 4 na pangunahing parmasyutiko sa mga ninuno ng mga ninuno. Ang pamamaraan ng pagdadalisay ng gamot ay umabot na sa punto kung saan siya ay Diyos, at ang siyam na catering na anak ay ang tanging pro-disciple ng Sima Supreme. Ang unang tao. At ito ang una. Ang nakababatang henerasyon ng mga ninuno ng mga ninuno, kung ito ay disiplinahin ng mag-isa, walang sino man ang makakabuo nito. Bagamat nakagawa si Yang Xiaotian ng 6 na anino ng banal na hari ng banal na hari ng banal na hari ng mga banal na hari ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin niya matitinag ang katayuan ng siyam na kalamidad. Nang makita ng mga disipulo ng mga tao sa eksena ang Datian Demon, inimbitahan nila ang siyam na kalamidad, na labis na nasa sabik. Nakita ko na si Gigi Gaoson. Si Li Ji ng relihiyong Sanqing Sheng ay nagmamadaling yamakap sa boxing. Si Li Ji ay mga kapatid ni Wu Heilang at ang pro-disciple ni Lin Yi, ang veterano ng Sanqing Holy Church. Kahit na ang talento ni Li Jixio ay bahagyang mas mababa kaysa kay Wu Heilang, ang talento ng talento ay napakataas. Siya ang disipulo ng nakababatang henerasyon ng Sanqing Holy Religion. Si Kuya Li pala, nakita ng anak ni Jiuju na ang banal na relihiyon ng Sanqing na si Li Ji ay ngumiti kay Li Ji, at siya ay napakagalang. Pagkatapos ng lahat, si Li Ji ay pro-disciple ni Lin Yi, ang elder ng Sanqing Holy Church. Ngayon ang Sanqing banal na relihiyon ay walang pinuno. Si Lin Yi ay kakaiba at masasabing hari ng Sanqing Holy Religion. Nakangiting sinabi ni Li Ji, hindi ko inaasahan na darating ang siyam na catering son. Matapos makita ang siyam na nagnanakaw na prinsipe ng mga Diyos noong nakaraan, gusto niyang tanungin muli ang siyam na catering na anak. Tumawa ang siyam na kalamidad. Sa oras na ito, dumating din ang iba pang mga disipulo ni Zhangmen upang pumunta sa siyam na tulisan, sumasaludo sa Diablo at Bamabati. Ang maaaring maimbitahan ng Datian Demon ay si Chu Qiao, ang nakababatang henerasyon ng mga pangunahing suburber ng mga ninuno ng mga ninuno. Karaniwan, ang mga taong ito ay naka-highlight kaysa sa tuktok, ngunit sa sandaling ito, sa makalangit na demonyo, ang siyam na kalamidad ay mga prinsipe, at ang siyam na kalamidad ay mga prinsipe. May respeto sa harap nila. Ang Batian Magic Gate sa likod ng Datian Devil ay hindi kailangang sabihin. Sa likod ng siyam na kalamidad ay si Sima Supreme. Si Sima Supreme ay hindi lamang ang una sa 4 na pangunahing parmasyutiko ng mga ninuno, kundi pati na rin ang may-ari ng pangunahing bulwagan ng pharmacist sa mga ninuno. Bagamat maraming taon nang itinago ang Sima Supreme, maraming mga parmasyutiko sa mga ninuno ang naturuan na ngayon. Ang pagtatanghal ay mas mataas kaysa kay Luo Tian, na siyang pinuno ng kasalukuyang pangunahing bulwagan. Sa pulong ng karamihan, ang siyam na nahuli na prinsipe at ang demonyong Datian ay pumasok sa bulwagan. Dumating ang siyam na kalamidad at ang Diablo ng langit nang makita nila si Feng Jianyu sa di kalayuan. Ito pala ay isang babae sa Feng. Ang anak ni Jiujo ay lumapit kay Feng Jianyu at nagtanghal ng napakakumbaba. Tumawa din ang Demon, Sister Yar. Nang marinig ang pagtawag ni Datian Demon sa kanyang kapatid, sumimangot si Feng Jianyu. Kanina, naroon ang Datian Mao at ang kanyang ama. Wala siyang masabi, ngunit sa sandaling ito ay si Yang Xiaotian. Sinabi niya, Fang Gangzi, babae pa rin ang tawag mo sa akin. Natigilan ang Demon, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Xiaotian sa tabi niya, nag-flash sa kanyang puso ang kanyang pagpatay na intensyon, at tumawa, ito si Yang Xiaotian, Yang Gangzi. Ano, Yang Xiaotian? Pino niya lang si Yang Xiaotian ng Six Holy King Shadow Wang Dan. Hindi nakilala ng karamihan sa eksena si Yang Xiaotian. Ang pakikinig sa Datian Devil ay nagsabi na ang binata sa kanyang harapan ay si Yang Xiaotian, siya ay nagulat at nagkakagulo. Natigilan din ang siyam na kalamidad. Sa mga araw na ito, halos lahat ng mga parmasyutiko sa mga ninuno ay nagsasalita tungkol sa Yang Xiaotian na ito. Nang malaman niya na magagamit ni Yang Xiaotian ang Saint Dandan, na nagawang pinuhin ang Shadow, nagulat din siya. Ikaw pala si Yang Xiaotian, at siya ay na-dismiss. Matapos magulat ang 9 catering son, sinabi niya kay Yang Xiaotian.
Bagamat binati niya si Yang Xiaotian, mukhang ipinagmamalaki niya na tiningnan niya si Yang Xiaotian na may review ng review. Sinabi ni Yang Xiaotian, ito ay isang tugon. Nang makita si Yang Xiaotian lumubog ang siyam na nahuli na prinsipe, ngunit hindi siya nagsalita. Nahulog siya kay Lei Zihao at niyakap ang boxing, nakita ko ang mga nauna kay Lei. Bagamat mayabang ang siyam na anak na lalaki, si Lei Zihao ay isa sa apat na pangunahing Diyos ng medisina ng mga ninuno. Para kay Lei Zihao, pinananatili pa rin niya ang kanyang dedikadong paggalang at pagiging magalang. Tila nakilala ng Demon si Lei Zihao sa oras na ito, at sinabi ni Boxing, ito pala ang nakatatanda sa Thunder Medicine God, walang galang. Pagkatapos ay tumawa siya, tulad ng hinalinhan ng Thunder Medicine God, talagang hindi ko inaasahan na handa akong sumunod sa isang makalangit na reel. Ang Thunder Yao God ay nakinig sa panunuyan ng makalangit na demonyo, at sinabing walang pakialam, hindi ka karapat-dapat na turuan ako kung ano ang gagawin. Sa katunayan, kung paano gawin ang mga bagay bilang Lei Zihao ay hindi siya kwalipikadong magsabi ng 3 at 4, lalo pa ang Datian Demon. Namula ang mukha ni Bat Ian, at mahigpit ang mga kamao, pero tiniis pa rin niya. Tumingin siya sa mga tao sa bulwagan, sinabi ni Shen Sheng, dahil lahat ay nandito, umupo tayo. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang siyam na damit sa upuan. Naghanap ng upuan ang lahat. Nagpalingga-lingga si Yang Xiaotian at nalaman niyang nakaayos ang kanyang upuan hanggang dulo, at napakunot ang kanyang noo. Nang makita ang hitsura ni Yang Xiaotian, ang Demon ay nagpaliwanag ng nakangiti. Ang mga upuan ng Elixir Conference na ito, para sa kapakanan ng katarungan, ay nakahanay ayon sa kaharian ng lahat. Si Yang Gongzi ang may pinakamababang kaharian. Sa dulo. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Sana mapatawad ako ni Yang Gongzi. Sinasabing nagpapatawad si Yang Xiaotian, ngunit ang mukha ni Bat Ian Mozi ay mukhang mapagmataas. Ang iba pang mga disipulo ng Zhongmen na nakikita ang Datian Demon Yang Xiaotian ay tuwang-tuwa. Tumingin si Yang Xiaotian kay Tyrant Demon at mahinahong sinabi, dahil ito ay isang Elixir Conference, ang mga upuan ay dapat ayusin ayon sa antas ng alchemy. Fang Yong, sa tingin mo ba ay makakaupo kayo ni Sujia sa tuktok na may antas ng alchemy? Sujia ang tunay na pangalan ni Master Gigi. Bumaba ang mukha ng Tyrant Demon, at nginisyon niya, Yang Xiaotian, sa tingin mo ba ay napino mo na ang Saint King Peel na may mga anino ng 6 na Saint Kings, at ikaw ang pinakamahusay na tagapagdalisay ng gamot ng nakababatang henerasyon sa aking ancestor continent. Kahit na ang Saint King Peel na iyong pinino ay may mga anino ng 6 na Saint Kings, ito ay isang 6 na kapigatian na antas ng langit. Maaari kong pinuhin ang isang 7 Trilation Heaven Grade Saint King Peel sa pamamagitan lamang ng kaunting pagpino. Siyempre mas qualified ako kaysa sa iyo na maupo sa taas. Pagkatapos ay sinabi niya, tungkol kay Young Master Gigi, maaari niyang pinuhin ang isang 9 na kapigatian na makalangit na Saint King Peel sa pamamagitan lamang ng kaunting pagpino. Ito ay isang kilalang katotohanan. Ang iyong 6 na kapigatian na grade langit na Saint King Peel ay isang biro sa harap ng 9 na kapigatian na grade langit na Saint King Peel. Kung si Young Master Gigi ay hindi kwalipikadong maupo sa tuktok, ikaw ba, isang 6 na kapighatiang baitang langit, ay may kwalipikasyon. Si Li Ji at ang iba pa mula sa Sanqing Holy Sect na may mabuting pakikitungo sa Tyrant Demon ay tumawa ng malakas. Ngumiti si Li Ji at sinabing, Brother Fang, hindi mo na kailangang magpaliwanag sa isang taong nakakaalam lamang sa mundo mula sa isang makitid na pananaw. Ang ganitong uri ng tao, pagkatapos na pinuhin ang ilang 6 Tribulations 7 Grade Saint King Pills, sa tingin niya ay siya ang pinakamahusay sa mundo. Batian Mo Zi, Jiu Jiegongzi ngumiti at naglakad papunta sa upuan niya. 7 Tribulations, so what? 9 Tribulations, so what? Kung gusto ko, I can refine them at will. Narinig ang boses ni Yang Xiaotian. Batian Mo Zi, Jiu Jiegongzi ay hindi napigil ang tumigil.